Walang puwang ang isang baog at magnanakaw sa marangal na pamilya ng mga Valdez. Thalia, ngayong gabi, tinatapos na namin ang lahat ng ugnayan sa'yo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na talim ng balisong na humiwa sa maingay na bulwagan ng Manila Hotel. Sa gitna ng dambuhalang screen sa entablado kung saan dapat ay ipapalabas ang video ng tagumpay ng Valdez Group, sa loob ng 50 taon isang dokumentong medikal ang nakapaskil. Nakasulat doon sa malalaking titik ang pangalan ni Thalia, kalakip ang salitang permanent infertility. Nabitawan ni Thalia ang maliit na kahon na binalot niya sa pelos na asul. Sa loob niyon ay isang antigong pocket watch na galing pa sa Switzerland, ang regalong pinag-ipunan niya ng matagal para sa anibersaryo ng kanyang biyenan. Lumikha ito ng mapurol na tunog ng tumama sa marmol na sahig, ngunit walang sino man ang nag-abalang pulutin iyon. Ang lahat ng mata ng mga negosyante ng media at ng mga tinatawag na kaibigan ay nakatitig sa kanya nang may halong pandidiri at pangungutya. Naramdaman ni Thalia ang mabilis na paglamig ng kanyang mga kamay. Ang suot niyang mamahaling terno na gawa sa seda ay biglang naging parang telang sako na nanunuot sa kanyang balat. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang asawa, sa loob ng 10 taon. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang ina, walang kibo, at ang mukha ay tila isang pader na bato. Mateo, ano ito? Alam mong hindi totoo iyan. Nagpaplano tayong magpunta sa Amerika para sa susunod na check-up. Di ba halos pabulong ang boses ni Thalia, ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Humakbang si Mateo pasulong, ngunit hindi para alwin ng asawa. Sa halip, inakbayan niya si Clara, ang anak ng isang bumagsak na pamilyang negosyante na dati ay kinakaawaan pa ni Thalia. Don't make a scene, Thalia. Nakakahiya sa mga guests natin mariin, at malamig na sabi ni Mateo. Hindi lang ang pagiging baog mo ang issue rito. We found out about the 50 million pesos. Ginamit mo ang pondo ng charity foundation ng pamilya ko para sa sarili mong kapakanan. You're a thief, Thalia. Isang baog na magnanakaw. What 50 million, Mateo? You know that's not true. Ikaw ang kumuha ng pera na yon para sa utang mo sa... Bago pa matapos ni Thalia ang kanyang pangungusap, isang mabilis na paggalaw ng hangin ang naramdaman niya bago dumapo ang palad ni Doña Imelda sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw sa buong ballroom, kasunod ang biglang katahimikan ng lahat. Huwag mong dungisan ang pangalan ng anak ko, sigaw ni Doña Imelda. You came from nothing, Thalia. Pinulot ka lang namin sa hirap at ganito pa ang isusukli mo. Look at yourself. You are a curse to this family. 10 taon kaming naghintay ng tagapagmana pero baog ka pala. At ngayon pati pera namin ay ninanakaw mo. Napahawak si Thalia sa kanyang pisnging, nanginginig sa hapdi. Hindi ang sakit ng sampal ang nagpaguho sa kanyang mundo, kundi ang makitang ang lalaking hiningahan niya ng pag-ibig sa loob ng 1 dekada ay nakatingin sa kanya ng may matinding puot. Parang may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso, tinitira ang huling patak ng kanyang lakas. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay nagdadala ng kirot na abot hanggang sa kanyang mga buto. Biglang nanginginig na kinuha ni Thalia ang kanyang cellphone sa loob ng clutch bag nang makaramdam ng sunod-sunod na vibration. Isang tawag mula sa St. Luke's Medical Center. Hello, ang kanyang boses ay nanginginig. Mrs. Valdez, we are sorry to inform you that the Valdez Group has officially withdrawn their financial support for your father's medical bills. We will have to disconnect the life support system in 30 minutes if no payment is made. Ang mundo ni Thalia ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng paligid ay naging isang malabong ugong. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila mga bituin na isa-isang namamatay sa kanyang paningin. Ang kanyang ama ang tanging dahilan kung bakit niya tiniis ang impyerno sa loob ng mansion ng mga Valdez ay mamamatay dahil sa paghihiganti ng mga taong ito. Tumingin siya kay Doña Imelda na may kasamang pagsusumamo. Please, ang papa ko, huwag ninyong gawin ito. Pipirmahan ko ang kahit anong papeles, aalis ako basta huwag ninyong itigil ang gamutan ng papa ko. Ngumiti ng mapait si Doña Imelda habang iniaabot ang isang folder ng divorce papers. Pirirmahan mo ito ngayon din. At aminin mo sa harap ng media na ikaw ang nagnakaw ng pera. Do it or your father dies tonight. Tumingin si Thalia kay Mateo, naghahanap ng kahit katiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin nito at ang mas lalong paglapit ni Clara sa tabi nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thalia ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na tuluyang namatay. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga abo na tinangay ng hangin.
Kinuha ni Thalia ang panulat ng nanginginig ang mga daliri. Ang bawat kumpas ng ballpen sa papel ay tila isang saksak sa kanyang sariling dangal. Nang matapos ang huling pirma, binitawan niya ang panulat na parang isang maruming bagay. Umalis ka na, utos ni Mateo. And don't ever use the name Valdez again. You are nothing to us now. Lumakad si Thalia palabas ng ballroom habang ang mga bulong ng mga marites ay tila mga tibo na tumutusok sa kanyang likuran. Sa labas ng hotel, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati o marahil ay pilit na hinuhugasan ng dumi na iniwan ng mga Valdez sa kanyang pagkatao. Wala siyang dalang kahit ano. Ang suot niyang alahas ay kinuha ni Doña Imelda bago siya nakalabas ng pinto. Tumakbo siya sa gitna ng ulan, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay naiwan sa putikan, ang kanyang mga paa ay sugatan na sa bawat hakbang sa magaspang na kalsada. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya kayang pigilin. Pagdating niya sa ospital, ang puting pasilyo ay tila isang walang hanggang kalsada patungo sa kamatayan. Sa dulo ng hallway nakita niya ang mga nurse na nagtutulak ng isang stretcher na may takip na puting kumot. Papa, no. Papa, ang kanyang sigaw ay napuno ng pait at pagsisisi. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital, ang kanyang basang terno ay dumidikit sa kanyang nangangatog na katawan. Ang kanyang ama ay wala na. Ang huling pisi na nag-uugnay sa kanyang dating buhay ay naputol na ng tuluyan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang lihim na dokumento na itinago niya sa loob ng isang lumang Biblia. Isang katotohanan na hindi alam ni Mateo, ni Doña Imelda, o kahit na ng buong mundo. Dahan-dahang tumayo si Thalia. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay unti-unting nagbago. Ang init ng galit ay nagsimulang pumalit sa lamig ng kawalan ng pag-asa. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Paano kung malaman nila na ang lalaking ipinagmamalaki nilang tagapagmana ay hindi kailanman makakapagbigay ng bunga? Paano kung malaman nila na ang binhing kasalukuyang tumutubo sa loob ng sinapupunan ni Thalia ay ang tanging tunay na Valdez? Ngunit hindi ito galing kay Mateo. Tumayo si Thalia nang tuwid sa gitna ng madilim na pasilyo ng ospital. Ang kanyang anino sa dingding ay tila isang higante na handang lumaban. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit. Anong gagawin ninyo kapag ang basurang itinapon ninyo sa ulan ay bumalik bilang bagyong wawasak sa inyong kaharian? Mabuting tao ang asawa ko, iyan ang palagi kong sinasabi sa sarili ko tuwing gabi habang tinitiis ko ang bawat panunumbat at pang-aalipusta ni Doña Imelda. Nakaupo si Thalia sa isang maliit at madilim na silid sa tabi ng morgue ng ospital. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya sa kisame na tila sumasabay sa paputol-putol na paghinga ng kanyang pag-asa. Ang lamig ng semento ay nanunuot sa kanyang mga binti, ngunit mas matindi ang lamig na nananahan sa kanyang puso. Hawak niya ang isang lumang bag na tanging nailigtas niya mula sa mansion, isang bag na naglalaman ng kanyang mga lihim na sandata. Naalala niya ang gabing iyon, 3 taon na ang nakalilipas. Habang naglilinis siya ng library ni Mateo, nahulog ang isang asul na folder mula sa isang nakatagong bahagi ng cabinet. Doon sa ilalim ng mga lumang titulo ng lupa, nakita niya ang isang medical report mula sa isang espesyalista sa ibang bansa. Ang mga salitang nakasulat sa Ingles ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang tiwala, azoospermia. Permanent condition due to childhood trauma. Si Mateo ang baog. Si Mateo ang hindi kailanman magkakaroon ng anak. At ang mas masakit, alam iyon ni Doña Imelda. Alam nila, pero hinayaan nilang si Thalia ang maging biktima ng kahihiyan. Hinayaan nilang siya ang magmakaawa sa mga altar ng simbahan, uminom ng kung ano-anong pait na gamot, at tanggapin ang tawag na puno na hindi namumunga. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thalia habang hinahaplos niya ang folder na nakuha niya mula sa kanyang bag. 10 taon ninyong ginamit ang aking sinapupunan bilang panangga sa inyong kahihiyan, bulong niya sa hangin. 10 taon ninyo akong ginawang bihag ng inyong kasinungalingan. Naalala niya ang kanyang naging desisyon pagkatapos ng pagkakatuklas na yon. Hindi niya hinarap si Mateo. Alam niyang sa oras na malaman ni Doña Imelda na alam na niya ang lihim,
baka mas maaga siyang mawala sa mundong ito. Sa halip sa isa sa kanyang mga biyahe sa Amerika, para sana sa fertility treatments, gumawa siya ng hakbang. Ginamit niya ang sariling ipon at ang talino para sumailalim sa in vitro fertilization or IVF gamit ang isang anonymous donor mula sa isang international sperm bank. Hindi niya ito ginawa para lamang magkaanak. Ginawa niya ito dahil gusto niyang patunayan na siya ay buo, na ang kanyang pagkatao ay hindi depektibo gaya ng ipinapamukha sa kanya ng pamilya Valdez. Dahan-dahang kinuha ni Thalia mula sa kanyang bag ang isang maliit na puting sobre. Sa loob nito ay ang resulta ng kanyang huling ultrasound, isang larawan ng isang maliit na buhay na tumitibok sa loob ng kanyang katawan. 8 linggo. 8 linggo na niyang dinadala ang batang ito, ang batang magiging simula ng kanyang paghihiganti at ang tanging dahilan ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi ka magiging Valdez anak, bulong ni Thalia habang idinidikit ang ultrasound sa kanyang dibdib. Hindi mo dadalhin ang apelidong puno ng putik at kasinungalingan. Ikaw ang aking tagumpay, ang aking muling pagsilang. Ngunit kasabay ng kagalakan ay ang matinding takot. Paano niya mapoprotektahan ang batang ito kung wala siyang pera, wala siyang bahay, at ang makapangyarihang pamilya Valdez ay nakabantay sa bawat galaw niya? Paano niya ililibing ang kanyang ama ng may dangal kung ang lahat ng kanyang pag-aari ay kinuha na ng kanyang mga kaaway? Narinig ni Thalia ang mga yabag ng sapatos sa labas ng silid. Mabilis niyang itinago ang ultrasound at ang folder sa loob ng kanyang bag. Ang pinto ay bumukas at pumasok ang isang matandang babae na may suot na kupas na uniforme ng katulong. Si Nanay Isabel, ang tanging taong naging kakampi niya sa loob ng mansion. Thalia, ihat tasata. Ang boses ng matanda ay basag sa awa. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Narinig ko ang nangyari sa party. Hindi ko akalain na magagawa nila iyon sa iyo sa harap ng napakaraming tao. Wala silang puso, Nanay Isabel. Pinatay nila ang papa ko. Sabi ni Thalia, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kailangan mong umalis dito, iha. Narinig ko si Doña Imelda na nag-uutos sa mga tauhan nila. Gusto nilang siguraduhin na hindi ka na makakabalik at hindi mo mabubuksan ang bibig mo tungkol sa mga transaksyon ni Mateo. Mapanganib sila antasil. Babala ni Nanay Isabel habang may iniabot na maliit na balot ng tela. Ito, kunin mo, ang mga naipon ko sa loob ng maraming taon. Gamitin mo ito para makalayo. Umiling si Thalia, ngunit pinilit ng matanda na ilagay ang pera sa kanyang kamay. Huwag kang mag-alala sa akin. Matanda na ako, hindi nila ako paghihinalaan. Pero ikaw, may buhay ka pa sa harap mo. At alam ko, Thalia, alam kong may dinadala ka. Natigilan si Thalia. Tumingin siya sa mga mata ni Nanay Isabel at nakita ang isang uri ng pag-unawa na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Huwag kang matakot. Pagpapatuloy ni Nanay Isabel. Ang katotohanan ay parang tubig, gaano mo man subukang pigilan gagawa. At gagawa ito ng paraan para lumabas. Umalis ka na bago pa sila makarating dito. Tumayo si Thalia, bitbit ang kanyang bag at ang tanging pag-asa na natitira sa kanya. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ang puting kumot na nagtatakip sa kanyang ama sa kabilang silid. Patawad, Papa, hindi kita mabibigyan ng marangyang libing ngayon. Pero ipinapangako ko kapag bumalik ako, hihingiin ko ang hustisya para sa bawat luhang ibinuhos natin. Lumabas si Thalia sa ospital, muling sumabak sa madilim na gabi at sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Hindi na siya ang Thalia na mahina. Hindi na siya ang asawang sunod-sunuran. Sa bawat hakbang niya palayo sa kanyang lumang buhay, mas tumitibay ang kanyang desisyon. Habang naglalakad sa tabi ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ang ilaw nito ay tila mga mata ng isang Manila na naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Hindi alam ni Thalia na ang kanyang pagtakas ay simula pa lamang ng isang mas malaking panganib. Dahil sa loob ng mansion ng mga Valdez, hawak ni Doña Imelda ang orihinal na medical records ni Thalia, ang totoong records. Isang lihim na mas malalim pa sa IVF ang nakatago doon, isang lihim na maaaring magbago sa tadhana ng lahat. Ano ang nakita ni Doña Imelda sa mga papeles ni Thalia na ikinagulat nito ng husto? At sino ang nasa loob ng itim na sasakyang sumusunod sa kanya sa gitna ng dilim? Tartaka. Patawarin mo ako, Papa. Iiwan kita rito hindi dahil sa wala akong pagmamahal,
kundi dahil kailangan kong iligtas ang kaisa-isang buhay na magpapatuloy sa iyong lahi. Ang boses ni Thalia ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin maingay sa pait, ngunit halos hindi marinig. Sa loob ng malamig na morgue, idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na salamin na naghihiwalay sa kanya sa wala ng buhay na katawan ng kanyang ama. Ang amoy ng formalin at ang nakabubulag na puting ilaw sa paligid ay tila lalong nagpapadilim sa kanyang mundo. Wala siyang pera para sa disenteng burol. Wala siyang kapangyarihan para labanan ang mga Valdez na pumatay sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapabaya. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatitigas ang pusong nais ng sumuko. Sa labas ng ospital, ang anino ng itim na sasakyang sumusunod sa kanya ay nananatiling naghihintay, parang isang buwaya sa pampang na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Alam ni Thalia na hindi siya ligtas. Ang mga Valdez ay hindi titigil hanggang hindi nila nasisigurong siya ay nananatiling tahimik at lupaypay. Mrs. Valdez, kailangan niyo na pong umalis. May mga lalaking nagtatanong sa information desk tungkol sa inyo, bulong ng isang batang nurse na kanina pa nakamasid sa kanya ng may awa. Gamitin niyo po ang pintuan sa likod, doon sa daanan ng mga basura. Doon ay hindi kayo makikita mula sa parking lot. Tumango si Thalia, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bag na naglalaman ng kanyang buong kinabukasan. Salamat, maraming salamat. Ang daanan sa likod ng ospital ay madilim at puno ng mga basurang medikal, ngunit para kay Thalia iyon ang tanging landas patungo sa kalayaan. Ang bawat hakbang niya sa maputik na eskinita ay tila isang pagpunit sa kanyang lumang pagkatao. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay parang mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng sakit ng pagkakait. Nakarating siya sa isang mataong terminal ng bus. Sa gitna ng ingay ng mga makina at sigaw ng mga konduktor, naramdaman ni Thalia ang isang matinding pagkahilo. Ang kanyang tiyan ay kumulo, isang paalala na may isa pang buhay na nakadepende sa kanyang lakas. Miss, saan ang punta mo? Sa probinsya ba? Paalis na ang bus pa Bicol, sigaw ng isang lalaking may dalang malaking bag. Kahit saan. Basta malayo sa Maynila, sagot ni Thalia, ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa paligid. Bumili siya ng tiket gamit ang perang ibinigay ni Nanay Isabel. Habang paakyat ng bus, lumingon siya sa huling pagkakataon sa direksyon ng lungsod kung saan siya nangarap nagmahal at tuluyang winasak. Ang mga gusali ay tila mga dambuhalang bantay na walang pakiramdam sa kanyang pagdurusa. Mateo, Doña Imelda, isinusumpa ko, bulong niya habang dahan-dahang umuusad ang bus. Ang bawat luhang ibinuhos ko ngayong gabi ay magiging baha na lulunod sa inyong kaharian. Balang araw kayo naman ang magmamakaawa sa ilalim ng ulan. Sa loob ng bus, habang ang mga ilaw ng kalsada ay nagiging malabong guhit sa kanyang paningin, hinaplos ni Thalia ang kanyang tiyan. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng biktima. Siya na ang mga ngaso na naghihintay lamang ng tamang panahon. Nakatulog si Thalia sa gitna ng biyahe dahil sa matinding pagod ng katawan at isipan. Ngunit ang kanyang panaginip ay hindi payapa. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang malaking sunog, at sa gitna ng apoy ay ang mukha ni Doña Imelda na tumatawa habang hawak ang isang lihim na dokumento. Nagising si Thalia nang biglang huminto ang bus sa isang checkpoint sa madaling araw. Kinabahan siya nang makita ang mga pulis na umaakyat sa bus, may hawak na mga litrato. Magandang umaga po sa inyong lahat. May hinahanap lang po kaming babae kailangang dalhin sa istasyon para sa isang investigasyon ng pagnanakaw, anunsyo ng isang pulis. Nanigas ang buong katawan ni Thalia. Ang litratong hawak ng pulis ay walang iba kundi ang kanyang mukha sa gabi ng anibersaryo ng mga Valdez. Ang mahabang kamay ng kapangyarihan ni Doña Imelda ay umabot na hanggang sa labas ng Maynila. Diyos ko, tulungan niyo po ako, panalangin niya sa sarili habang pilit na ibinababa ang kanyang sombrero at ibinabaling ang mukha sa bintana. Papalapit ang pulis sa kanyang upuan. Ang tunog ng mga sapatos nito sa sahig ng bus ay tila bawat tibok ng kanyang puso, mabilis, malakas at puno ng kaba. Tumigil ang pulis sa tabi niya. Naramdaman ni Thalia ang titig nito sa kanyang balikat. Miss, pwedeng patingin ng mukha mo, tanong ng pulis. Ang boses ay seryoso at mapang-uri. Dahan-dahang humarap si Thalia, ang kanyang puso ay tila sasabog na sa takot. Ngunit bago pa makapagsalita ang pulis, isang boses mula sa likuran ng bus ang bumasag sa katahimikan.
Officer, asawa ko yan. Katatapos lang ng operasyon niya kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. May problema ba? Isang lalaking nakasuot ng jacket at may malalim na mga mata ang lumapit at umakbay kay Thalia. Ang hawak nito sa balikat ni Thalia ay mahigpit tila isang babala at proteksyon sa parehong pagkakataon. Sino ang lalaking ito na biglang nagpakilalang asawa niya? At bakit ang kanyang mga mata ay tila pamilyar kay Thalia? Tila isang multo mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang makikita sa gitna ng kanyang pagtakas. Ang alat ng dagat ay tila gamot na humihilom sa mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit ang hapdi ng nakaraan ay nananatiling nakaukit sa bawat pintig ng aking puso. Isang taon ang mabilis na lumipas sa maliit na baryo ng San Nicolas, isang liblib na nayon ng mga mangingisda, kung saan ang tanging batas ay ang siklo ng pagtaas at pagbaba ng dagat. Dito si Thalia Valdez ay wala na. Ang nakatira sa maliit na kubo sa tabi ng pampang ay si Maribel, isang tahimik na babaeng may malulungkot na mata na nagtitinda ng tuyong isda sa palengke. Ang amoy ng lansa at asin ay malayo sa bango ng mga mamahaling pabango sa Maynila. Ngunit dito nakakatulog si Thalia nang hindi natatakot na may sasampal sa kanya sa gitna ng gabi. Ang paulit-ulit na tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay nagsisilbing oyayi sa kanyang pagod na katawan. Sa bawat gabi na tinitingnan niya ang kanyang lumalaking tiyan, naaalala niya ang hirap na pinagdaanan niya noong mga unang buwan. Ang pagtatago sa mga paupahan, ang pagtitiis sa gutom upang makatipid, at ang pangungulila sa kanyang ama. Ngunit ang bawat sipa ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang mensahe mula sa langit. Huwag kang susuko, ina, narito ako. Dumating ang gabi ng kanyang panganganak sa gitna ng isang mahinang pag-ulan. Walang marangyang ospital, walang espesyalistang doktor. Tanging ang mainit na tubig, malinis na tela, at ang magaspang, ngunit mapagkalingang mga kamay ng isang matandang hilot sa baryo ang kasama niya. Irepa, konti na lang, at makikita mo na ang iyong anghel. Ang boses ng hilot ay puno ng pampalakas loob. Sa gitna ng matinding sakit, na tila naghihiwalay sa kanyang mga buto, isang malakas at malinaw na iyak ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog na iyon ay mas matamis pa sa kahit anong musika na narinig ni Thalia sa buong buhay niya. Nang ilapag ang sanggol sa kanyang dibdib, ang init ng balat nito ay tila tumunaw sa lahat ng yelong namuo sa kanyang puso sa loob ng 10 taon. Angelo, bulong ni Thalia habang ang mga luha ng tunay na kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ikaw ang aking Angelo, ang aking anghel. Ang sanggol ay may mga matang tila nakuha sa kanya, ngunit ang hugis ng ilong at ang kurba ng mga labi ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na nais na niyang kalimutan. Gayunpaman, alam ni Thalia na ang batang ito ay kanya buo at ganap na kanya. Sa maliit na kubong iyon, habang yakap niya ang kanyang anak, naramdaman ni Thalia na sa wakas ay nakalaya na siya. Ngunit ang kapayapaan sa San Nicolas ay tila isang panandaliang panaginip lamang. Isang hapon, habang si Thalia ay naglalakad sa dalampasigan, bitbit si Angelo na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig, napansin niya ang isang sasakyang hindi pamilyar sa lugar. Isang makintab at itim na SUV ang nakaparada malapit sa kanyang kubo. Ang dumi ng putik sa gulong nito ay nagpapatunay na malayo ang pinanggalingan nito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang takot na akala niya ay nabaon na niya sa buhangin ay muling bumangon. Hinigpitan niya ang hawak kay Angelo, handang tumakbo pabalik sa kagubatan kung kinakailangan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong at may hawak na leather briefcase ang bumaba mula sa sasakyan. Ang kanyang hitsura ay masyadong formal para sa simpleng baryo, isang dayuhan sa gitna ng mga lambat at bangka. Nang makita niya si Thalia, hindi ito nagpakita ng gulat. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at yumuko ng bahagya bilang paggalang. Magandang hapon, Mrs. Thalia Valdez. Ang boses nito ay kalmado ngunit may awtoridad. Nanigas si Thalia sa kanyang kinatatayuan. Ang pangalang iyon ay tila isang sumpa na muling bumalik para tugisin siya. Sino ka, paano mo ako nahanap, at anong kailangan mo sa akin? Ako si Attorney Tomas Aragon. Pinadala ako ng isang taong nagmamalasakit sa iyo, sagot ng lalaki habang iniaabot ang isang card. Huwag kang matakot. Hindi ako galing sa mga Valdez. Sa katunayan, narito ako para tulungan kang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo.
Tumingin si Thalia sa card pagkatapos ay sa lalaki, at huli ay sa kanyang anak na nagsisimula ng magmulat ng mga mata. Ang hangin mula sa dagat ay biglang lumamig tila nagbababala ng isang paparating na unos. Bakit mo ako tutulungan? Tanong ni Thalia, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Dahil may mga utang na loob na kailangang bayaran at may mga kasalanang kailangang pagbayaran, makahulugang sagot ni Tomas. Mrs. Valdez, ang 2 taon mong pananahimik ay sapat na. Habang nagpapakasaya si Mateo at si Clara sa Maynila, ang imperyo ng mga Valdez ay dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Kailangan mo lang ng isang tulak para tuluyan silang gumuho. Tumingin si Tomas sa bata sa bisig ni Thalia. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na nagtatago sa dilim? O gusto mong makita niya ang kanyang ina na nakaupo sa tronong nararapat para sa kanya? Isang mapanganib na ningning ang kumislap sa mga mata ni Thalia. Ang Maribel na naging tahimik sa loob ng 1 taon ay dahan-dahang naglalaho. At ang Thalia na puno ng paghihiganti ay muling nagigising. Paano nahanap ni Tomas Aragon si Thalia sa gitna ng lawak ng Pilipinas? At sino ang misteryosong tao na nagpadala sa kanya upang maging kakampi ng isang babaeng itinuring ng patay ng mundo? Hindi ka pinadalhan ng tadhana ng isang tagapagligtas, Thalia. Pinadalhan ka nito ng isang pagkakataon para maging sarili mong Diyos ng katarungan. Ang boses ni Attorney Tomas Aragon ay parang mahinang daloy ng tubig na pilit na bumubutas sa matigas na bato ng pag-aalinlangan ni Thalia. Nakaupo sila sa loob ng maliit na kubo kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang paghilik ni Angelo sa kanyang duyan at ang sipol ng hangin sa mga siwang ng dingding na kawayan. Sa ibabaw ng hapagkainang gawa sa kahoy, nakapatong ang isang makapal na asul na folder, isang dokumentong naglalaman ng mga numero at pangalan na maaaring magpabago sa tadhana ng mga Valdez. Dahan-dahang binuklat ni Thalia ang unang pahina. Ang kanyang mga daliri na naging magaspang na dahil sa paglalaba at pagbibiyak ng panggatong ay nanginginig habang hinahaplos ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Valdez Group ay dahan-dahan nang kinakain ng sarili nitong kasakiman. Bakit ngayon lang 1 taon akong nagtago rito na parang daga, Attorney Aragon? 1 taon kong tiniis ang bawat gabi na iniisip ko kung paano ko mapapakain ang anak ko habang sila ay nalulunod sa yaman, tanong ni Thalia. Ang boses ay puno ng pait na tila lason sa kanyang dila. Dahil kailangan mong maging handa, Thalia. At kailangan din nilang maging kampante, sagot ni Tomas habang inaayos ang kanyang salamin. Si Mateo ay nalulunod na sa utang dahil sa kanyang mga casino junkets sa Macau at Singapore. Si Doña Imelda naman ay masyadong abala sa pagtatakip ng mga butas sa kanilang pondo gamit ang mga utang mula sa ibang bangko. Ang Valdez Group ay parang isang magandang mansyon na ang mga poste ay kinakain na ng anay. Isang malakas na tulak na lang at guguho ang lahat. Itinuro ni Tomas ang isang particular na pangalan sa dokumento, ang Phoenix Capital. Ito ang investment fund na dahan-dahang bumibili ng mga nababankrupt na stocks ng mga Valdez. Hindi nila alam kung sino ang nasa likod nito. At ang perang ginagamit ng Phoenix Capital ay ang perang iniwan sa iyo ng iyong yumaong ina sa isang secret trust fund sa Switzerland. Napatigil si Thalia. Ang kanyang ina na pumanaw noong siya ay bata pa ay palaging itinuturing na mahirap ng pamilya Valdez. Ngunit ngayon, ang kaisa-isang bagay na iniwan nito ang siyang magiging mitsa ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Naramdaman ni Thalia ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib, isang halo ng pagpapasalamat at matinding galit. Ang kanyang ina ay naghanda para sa kanya, tila alam nito na darating ang araw na kakailanganin niya ng proteksyon. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Thalia. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga balisong na gamit ng mga mangingisda sa baryo. Kailangan mong bumalik sa Maynila. Hindi bilang Thalia na mahina, kundi bilang ang lihim na may-ari ng Phoenix Capital. Pipirmahan mo ang mga papeles na ito para italaga ako bilang iyong proxy sa board meetings. At habang ginagawa natin ang pag-atake sa ekonomiya, kailangan mong harapin ang multo ng iyong nakaraan, paliwanag ni Tomas. Lumingon si Thalia kay Angelo. Ang bata ay dahan-dahang nag-inat, ang kanyang maliit na kamay ay tila humahawak sa hangin. Sa bawat tibok ng puso ni Thalia, nararamdaman niya ang bigat ng desisyong ito. Ang bumalik sa Maynila ay nangangahulugang ilagay muli ang kanyang sarili sa panganib, ngunit ang manatili rito ay nangangahulugang hayaan ang mga Valdez
na magpatuloy sa kanilang kasinungalingan. Sasama ako sa iyo, Attorney Aragon, maring sabi ni Thalia. Pero sa isang kondisyon. Walang dapat makaalam na buhay pa ako hanggat hindi ko hawak ang leeg ni Mateo at Doña Imelda. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata kapag nalaman nilang ang baog na itinapon nila ay ang siyang kukuha ng lahat ng mayroon sila. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tomas. Asahan mo yan, Mrs. Valdez. Or mas tamang sabihing, Chairperson Thalia. Habang nag-aayos ng gamit si Thalia, para sa kanilang pag-alis kinabukasan, isang maliit na radyo sa sulok ng kubo ang nagbalita ng isang balitang yumanig sa kanyang katauhan. Isang bonggang anunsyo ang ginanap kanina sa mansion ng mga Valdez. Opisyal ng inanunsyo ang nalalapit na wedding of the century sa pagitan ni Mr. Mateo Valdez at ng dalagang si Clara Monteclaro. Ayon sa mga ulat, ang pag-iisang dibdib na ito ang magbubuklod sa dalawang pinakamalaking pamilya sa bansa, lalo na't balitang nagdadalang tao na rin ang magandang bride-to-be. Nabitawan ni Thalia ang hawak niyang damit. Ang balita ng pagbubuntis ni Clara ay tila isang malakas na sampal na muling nagpamula sa kanyang pisngi. Alam niyang imposible ito. Alam niyang si Mateo ay hindi kailanman makakabuo ng anak. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thalia, isang tawang hindi nagpapakita ng saya, kundi ng isang madilim na katotohanan. Nagdadalang tao, Mateo, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan sa mga kasinungalingan ng iyong ina? Sino ang tunay na ama ng dinadala ni Clara? At paano gagamitin ni Thalia ang bagong kasinungalingang ito para tuluyang wasakin ang pamilyang minsan nang pumatay sa kanyang dangal? Ang biyahe pabalik sa Maynila ay hindi lamang biyahe patungo sa lungsod, kundi isang paglalakbay patungo sa gitna ng apoy. At sa pagkakataong ito, si Thalia ang magsisilbing mitya. Ni Maynila ay tila hindi nagbago, ngunit ang babaeng tumapak muli sa sementong ito ay hindi na ang Thalia na lumuhod sa putikan noong gabing iyon. Sa itaas na palapag ng isang marangyang hotel sa Makati, nakatayo si Thalia sa harap ng dambuhalang bintanang salamin. Ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba ay tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na tela, ngunit para sa kanya ang bawat kislap ay nagpapaalala sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Ang kanyang mga daliri ay may suot na ngayon ng mga singsing na gawa sa puting ginto, hindi bilang simbolo ng kasal kundi bilang simbolo ng kanyang bagong kapangyarihan. Wala na ang mahabang buhok na dati ay hinahayaan niyang humalik sa kanyang likod. Ngayon ito ay maikli, matalim ang pagkakagupit at kulay kape na tila nagbibigay ng mas matapang na anyo sa kanyang mukha. Ang kanyang pananamit ay hindi na ang mga konserbatibong disenyo na gusto ni Doña Imelda, kundi mga modernong suit na nagpapakita ng kanyang autoridad. Chairman, handa na ang lahat para sa gagawin nating pagbisita sa Greenbelt. Ang boses ni Attorney Tomas ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang abogado malapit sa pinto, bit-bit ang isang tablet kung saan nakaplano ang bawat galaw nila. Sigurado ka bang nandoon sila ngayon? Tomas, tanong ni Thalia. Ang boses ay kalmado, ngunit may kasamang lamig na tila yelo. Opo. Tuwing hapon ng Huwebes, nandoon si Clara para mamili ng mga gamit para sa kanilang nalalapit na kasal. At ayon sa aking impormante, kasama niya ngayon si Mateo dahil kailangan nilang magpakita sa publiko na sila ay masayang magkapareha, paliwanag ni Tomas. Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thalia. Gusto nilang maglaro ng bahay-bahayan. Sige, pagbibigyan ko sila. Gusto kong makita ng malapitan kung gaano katibay ang pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan. Lumabas si Thalia ng Hotel Bitbit si Angelo sa isang mamahaling baby carrier. Ang bata ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong kinasasangkutan ng kanyang ina. Sa loob ng sasakyan, habang binabagtas ang trapiko ng Maynila, naramdaman ni Thalia ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang mga taong sumira sa kanya. Pagdating sa mall, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nagsuot siya ng malaking sunglasses, hindi lamang para magtago, kundi para mas malayang mapagmasdan ang paligid. Sa gitna ng isang mamahaling butik, nakita niya sila. Si Mateo ay mukhang matanda na kaysa sa kanyang edad. May mga kulubot na sa kanyang noo, at ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na mabigat na gampanin. Sa tabi nito ay si Clara na nakasuot ng isang hapit na bestida
upang ipagmalaki ang maliit na umbok sa kanyang tiyan. Ang babae ay tila isang reyna na nag-uutos sa mga sales clerk habang si Mateo ay nakatayo lamang sa isang tabi mukhang pagod at walang gana. Mateo, honey, look. Bagay ba sa akin ang sapatos na ito? Sabi ni Doña Imelda. Kailangan daw nating maging perpekto sa harap ng mga kamera. Ang boses ni Clara ay puno ng kaplastikan na narinig ni Thalia mula sa malayo. Kahit ano, Clara, bilhin mo na lahat ng gusto mo basta bilisan lang natin, sagot ni Mateo. Ang boses ay walang buhay. Naglakad si Thalia, palapit ang kanyang bango ay humalo sa hangin ng butik, isang amoy ng mamahaling rosas at sandalwood na tila naging sanhi ng paglingon ng ilang tao. Tumigil siya sa isang display ng mga damit pambata, ilang hakbang lamang ang layo mula kay Mateo. Naramdaman ni Thalia ang titig ni Mateo sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon upang kumuha ng isang maliit na sapatos. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumigil ang mundo para kay Mateo. Ang babaeng nasa harap niya ay tila isang pamilyar na anino, ngunit ang aura nito ay masyadong banyaga. Ang kanyang puso ay biglang kumurot sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag. Ang mga mata ng babae sa likod ng sunglasses ay tila nanunuot sa kanyang kaluluwa. Miss, ang mahinang tawag ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi kumibo si Thalia. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumigaw, gustong sumampal, ngunit nanaig ang kanyang pagiging silent chess player. Tinitigan niya si Mateo nang walang anumang emosyon, isang tingin na tila tumitingin sa isang estranghero na walang halaga. Mateo, sino ba iyang tinitingnan mo? Ang matinis na boses ni Clara ay bumasag sa tensyon. Lumapit si Clara at humawak sa braso ni Mateo. Tinitigan si Thalia mula ulo hanggang paa nang may kasamang pagkainggit. Sino ka at bakit mo tinititigan ang fiancé ko? Wait, miss, tawag muli ni Mateo. Humakbang siya ng isa ngunit pinigilan siya ni Clara. Mateo, ano ba, nakakahiya ka? Isang random na babae lang yan na may dalang bata, bakit ka nagkakaganyan, bulyaw ni Clara. Ngunit si Mateo ay nanatiling nakatitig sa papalayong bulto ni Thalia. Ang kanyang dibdib ay puno ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang bango ng babaeng iyon, ang paraan ng pagtayo nito, tila isang multo na bumalik para multuhin siya. Hindi imposible. Patay na siya, bulong ni Mateo sa kanyang sarili habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sino ang babaeng iyon sa paningin ni Mateo? Bakit sa kabila ng pagbabago ng anyo ni Thalia, ang kanyang puso ay tila nakakilala sa babaeng minsan niyang itinapon? At anong gagawin ni Clara kapag nalaman niyang ang presensya ng babaeng iyon ay ang simula ng pagguho ng kanyang mga pangarap in Britain? Hindi pwedeng mawala ang lahat ng pinaghirapan ko nang dahil lamang sa isang gabi ng kalunuran mo sa sugal, Mateo. Ang Valdez Group ay hindi isang laro na pwede mong itaya sa bawat barahan na mahahawakan mo. Ang matinis na boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang opisina. Tila bawat salita ay isang hagupit ng latigo sa likod ni Mateo. Nakatayo ang matandang babae sa harap ng kanyang dambuhalang mesa. Nagawa sa nara ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa mga papeles na nagpapakita ng pulang marka, ang kulay ng pagkalugi at papalapit na kamatayan ng kanilang kumpanya. Si Mateo ay nakaupo sa sofa, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang kanyang suot na mamahaling polo ay gusot na, at ang amoy ng alak ay nanatili pa rin sa kanyang hininga sa kabila ng pagtatangkang itago ito. Mom, hindi ko alam na magkakagayon ang takbo ng laro sa Macau. Akala ko mababawi ko ang lahat ng nawala noong nakaraang buwan. Akala ay para sa mga mahihina, Mateo, bulyaw ni Doña Imelda habang itinatapon ang isang folder sa harap ng kanyang anak. Tingnan mo ito, 3 bangko na ang tumangging magbigay ng extension sa ating mga loans. At ang mas malala, may isang misteryosong kumpanya na dahan-dahang bumibili ng mga utang natin. Kinakain nila tayo habang buhay at ikaw abala ka sa pagpapakasaya kasama ang babaeng iyon. Si Clara ay nagdadalang tao, Mom. Kailangan ko siyang asikasuhin, depensa ni Mateo. Bagaman ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Nagdadalang tao o ginagamit ang bata para makuha ang pera natin na wala na naman. Isang mapanirang tingin ang ibinigay ng matanda. Kung hindi mo ito maayos, Mateo, ang wedding of the century na pinaplano nyo ay magiging funeral of the century para sa ating pamilya. Humanap ka ng paraan. Humanap ka ng magpapautang sa atin kahit anong interes pa ang hingin nila. Sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng isang madilim,
At tahimik na silid, nakaupo si Thalia habang pinapanood sa kanyang laptop ang real-time na pagbaba ng stocks ng Valdez Group. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng isang asul na anino sa kanyang mukha, tila isang diwata ng gabi na nagmamasid sa pagkawasak ng isang kaharian. Kagat na sila sa pain. Thalia, ang boses ni Tomas ay narinig mula sa kabilang linya ng telepono. Tumawag na ang sekretarya ni Mateo. Humihingi sila ng emergency meeting sa Phoenix Capital. Gusto nilang humiram ng 500 milyong piso para isalba ang kanilang operasyon sa susunod na 3 buwan. 500 milyon, isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thalia. Ibigay mo sa kanila, Tomas, pero dagdagan mo ang interes. At higit sa lahat, ilagay mo ang isang espesyal na clause sa kontrata. Kapag hindi sila nakapagbayad sa itinakdang oras, ang lahat ng kanilang shares sa kumpanya, pati na ang mansion ng mga Valdez ay automatikong malilipat sa Phoenix Capital. Masyadong delikado ang clause na iyon, Thalia. Baka mahalata ni Doña Imelda, babala ni Tomas. Hindi nila mapapansin iyon dahil sa sobrang desperasyon, sagot ni Thalia habang pinaglalaruan ang isang fountain pen. Ang taong nalulunod ay kakapit kahit sa patalim, kahit alam nilang mahihiwa sila nito. Kinabukasan, naganap ang pagtitipon sa isang neutral na opisina. Nakasuot si Mateo ng kanyang pinakamahal na suit, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapanuring mukha. Sa harap niya ay nakaupo si Tomas Aragon, ang kinatawan ng Phoenix Capital. Habang binabasa ni Mateo ang kontrata, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, parang may nanonood sa kanya mula sa likod ng mga pader. Ang bango ng silid ay pamilyar, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga gabing tahimik sa mansyon, kasama si... May problema ba, Mr. Valdez? Tanong ni Tomas nang mapansing napatitig si Mateo sa hangin. Wala. Ang bango lang ng air freshener nyo, pagsisinungaling ni Mateo. Pinirmahan niya ang bawat pahina ng kontrata. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila isang pagpako sa sarili niyang krus. Hindi niya alam na sa kabilang silid sa likod ng isang one-way mirror nakatayo si Thalia habang yakap ang natutulog na si Angelo. Pagkaalis ni Mateo, pumasok si Doña Imelda sa kanyang opisina sa Valdez Tower. May dala siyang isang lumang litrato ni Thalia noong araw ng kanilang kasal. May kung anong kutob ang matanda na hindi niya maipaliwanag. Napansin niya ang isang pattern sa pagbili ng mga stocks. Ang mga galaw ay tila kabisado ang bawat butas ng kanilang kumpanya. Hindi ito basta-bastang kalaban, bulong ni Doña Imelda sa sarili habang hinahaplos ang kanyang mga perlas. Ang taong ito, kilala tayo. Alam niya ang bawat galaw natin bago pa man natin maisip. Biglang tumunog ang telepono ni Doña Imelda. Isang tawag mula sa kanyang private investigator. Madam, tungkol doon sa babaeng nakita ni Mr. Mateo sa mall. Sinundan namin ang background niya. Hindi siya isang turista. At ang mas nakakagulat, nakita namin siyang lumabas mula sa opisina ni Attorney Tomas Aragon kaninang umaga. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda. Ang kanyang nanginginig na kamay ay muntik nang mabitawan ang telepono. Anong sabi mo, sigurado ka ba? Ang maling paniniwala na patay na si Thalia ay nagsimulang gumuho sa isipan ng matanda. Isang malaking takot ang bumalot sa kanya, isang takot na ang nakaraan na kanyang ibinaon ay muling bumangon upang bawiin ang lahat. Sino ba talaga ang babaeng ito at ano ang gagawin ni Doña Imelda kapag napatunayan niyang ang baog na itinapon niya ay ang siyang may hawak na ngayon ng kanilang mga leeg? Ang kasinungalingan ay parang isang magandang maskara na isinusuot upang itago ang nabubulok na katotohanan. Ngunit gaano man ito kintab, darating ang araw na mababakbak ang pintura at lalabas ang tunay na anyo ng panlilinlang. Sa loob ng mansion ng mga Valdez, ang hangin ay tila naging malapot sa bigat ng tensyon. Si Clara ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, hinahaplos ang kanyang tiyan na bahagya ng bumubulog. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti para sa camera, may isang takot na tila dahan-dahang kumakain sa kanyang sistema. Mateo, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa titulo ng mansion, ani Clara. Habang dahan-dahang lumalapit kay Mateo, na nakaupo sa dulo ng kama, tila laging malayo ang iniisip. Sabi mo, kapag ikinasal tayo, ililipat mo sa pangalan ko ang bahay na ito. Para na rin ito sa kasiguraduhan ng ating anak. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Huminga ng malalim si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Clara, alam mong gipit ang kumpanya ngayon. Ang mansion ay ginamit nating collateral sa Phoenix Capital. Hindi ko ito basta-basta maililipat hanggat hindi tayo nakakabayad.
Bakit ba kasi tayo umabot sa ganito bulyaw ni Clara? Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng panunumbat. Dapat ay reyna ako rito. Pero parang nakatira ako sa isang bahay na bawat sulok ay may utang. Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan ng pagsasama natin sana, ay hindi na ako pumayag na maging kapalit ng baog na babaeng iyon. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Thalia, biglang sigaw ni Mateo, isang reaksyon na ikinagulat nilang dalawa. Tumayo si Mateo, ang kanyang mukha ay namumula. Si Thalia, kahit kailan hindi siya nagreklamo tungkol sa pera. Siya ay marunong magtiis. Aso ngayon ikukumpara mo na ako sa kanya, uyam ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galing sa gaslighting. Nakalimutan mo na ba ang hirap na dinanas ko para itago ang mga kalokohan niyo ni Doña Imelda? Ako ang narito ngayon, Mateo. Ako ang nagdadala ng tagapagmana mo. Utang mo sa akin ang lahat. Bago pa makasagot si Mateo, kumatok ang isang katulong at pumasok na may dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Sir, may nagpadala po nito para sa inyo. Wala pong nakalagay na pangalan pero sabi ay, mahalaga raw po ito. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang binubuksan ang kahon. Sa loob niyon nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso, ang antigong pocket watch na matagal na niyang inakalang nawala noong gabing itinapon nila si Thalia. Ang salamin nito ay may lamat, ngunit ang mekanismo ay patuloy sa pagtikak, tila isang paalala ng oras na unti-unti nang nauubos. Isang maikling sulat ang kasama nito. Ang bawat segundo ay isang hakbang patungo sa katotohanan. Handa ka na bang harapin ang iyong mga utang? Nabitawan ni Mateo ang kahon. Ang pocket watch ay tumama sa makapal na alpombra ng walang tunog. Siya iyon. Buhay siya. Bulong ni Mateo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Habang si Mateo ay nalulunod sa takot, si Clara naman ay lumabas ng silid upang tawagan ang isang tao sa kanyang cellphone. Nagtago siya sa dulo ng pasilyo, sinisiguradong walang nakakarinig. Huwag mo na akong tatawagan, sabi ko sa'yo, gigil na bulong ni Clara sa kabilang linya. Binigyan na kita ng pera noong nakaraang linggo. Manahimik ka na kung ayaw mong ipapatay kita. Pero Clara, ang batang iyan ay sa akin ang boses ng isang lalaki. Ang dating driver ng pamilya Monteclaro ay narinig mula sa speaker. Alam nating dalawa na hindi makakabuo si Mateo. Isang gabi lang tayo sa motel noon at alam kong ako ang ama niyan. Huwag mo akong talikuran, baka ikanta ko ang lahat kay Doña Imelda. Subukan mo at sisiguraduhin kong sa sementeryo ka pupulutin, banta ni Clara bago mabilis na pinatay ang tawag. Napasandal si Clara sa dingding, ang kanyang hininga ay gipit. Isang malaking kasinungalingan ang binuo niya upang makapasok sa pamilya Valdez. At ngayon ang kasinungalingang iyon ang magsisilbing lubid na bibigti sa kanya. Hindi niya alam na sa kabilang silid si Doña Imelda ay nakatayo sa likod ng pinto. Narinig ang bahagi ng usapan, ngunit hindi pa lubos na nakakasiguro. Ngumiti si Clara, isang ngiting pilit at puno ng takot. Siyempre naman, Mommy, kanino pa ba magmamana ang batang ito kundi sa ama niyang si Mateo? Sa labas ng mansyon sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Thalia ay nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang mga bintana ng bahay na minsan niyang itinuring na tahanan. Alam niya ang lahat. Alam niya ang tungkol sa driver, alam niya ang tungkol sa takot ni Clara. Ang apoy ay handa na tumas, sabi ni Thalia sa kanyang kasama sa sasakyan. Kailangan na lang natin ng isang mitsa para tuluyang masunog ang kanilang mga pangarap. Ano ang gagawin ni Mateo kapag nalaman niyang ang pocket watch na natanggap niya ay simula pa lamang ng kanyang pagkakamulto? At hanggang kailan maitatago ni Clara ang katotohanan na ang dinadala niya ay hindi ang giintong tagapagmana ng mga Valdez, kundi isang ebidensya ng kanyang sariling kataksilan? Ang pinakamasakit na saksak ay hindi galing sa iyong kaaway, kundi mula sa taong binigyan mo ng pagkakataong tumayo sa likuran mo habang nakaharap ka sa laban. Sa loob ng opisina ng Phoenix Capital, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa pagitan ni Thalia at Attorney Tomas Aragon. Nakatayo si Thalia sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa mga ulap. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagong uri ng kaba ang nagsisimulang gumapang, isang malamig na hinala na tila isang anay na dahan-dahang sumisira sa kanyang tiwala. Chairman, kailangan nating baguhin ang usapan tungkol sa aking komisyon. Ang boses ni Tomas ay bumasag sa katahimikan.
Hindi ito ang boses ng isang tapat na tagapagtanggol, kundi ang boses ng isang mangangalakal na nakakita ng mas malaking tubo. Ang 5% ay hindi na sapat para sa panganib na kinakaharap ko. Gusto ko ng 30% ng shares ng Valdez Group kapag nakuha na natin ito. Dahan-dahang lumingon si Thalia, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa katusuhan ni Tomas. 30% Tomas. Iyan ang napagkasunduan natin. O iyan ang presyong ibinigay sa iyo ni Doña Imelda para baligtarin ako. Natigilan si Tomas ng ilang sandali, ngunit mabilis na nakabawi. At nagpakita ng isang mapanuring ngiti. Huwag tayong maging emosyonal, Thalia. Negosyo ito. Nakita ko kung gaano ka kadesperado at nakita ko rin kung gaano kalalim ang bulsa ng mga Valdez. Ang katapatan ay may presyo at sa mundong ito ang pinakamataas na bidder ang laging nananalo. Inakala ko na ang katarungan ang motibo mo, Tomas. Pero katulad ka rin pala ni na Mateo, mahinang sabi ni Thalia, ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng pait. Ang katarungan ay hindi nakakabusog ng sikmura, Thalia, sagot ni Tomas habang kinukuha ang kanyang briefcase. Mag-isip ka ng mabuti. Mayroon kang 48 oras para ibigay ang gusto ko. Kung hindi, baka ang mga ebidensyang hawak ko laban sa mga Valdez ay biglang maglaho. O baka may mas malaking balitang lumabas tungkol sa iyong anak. Pagkaalis ni Tomas, mabilis na tinungo ni Thalia ang kanyang safe. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Hinanap niya ang pinakamahalagang dokumento, ang resulta ng DNA test ni Angelo mula sa Amerika at ang medical report ng IVF. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib nang makitang bakante ang folder. Wala na ang mga papeles. Ang tanging ebidensya na magpapatunay na si Angelo ay hindi anak ni Mateo at ang ebidensyang magliligtas sa kanyang dangal ay ninakaw na ni Tomas. Sa isang marangyang private lounge sa isang hotel, nakaupo si Doña Imelda habang humihigop ng tsaa. Sa harap niya ay si Attorney Tomas Aragon na ngayon ay may dalang isang manipis na envelope. Sigurado ka ba na ito ang magpapatahimik sa kanya? Nang tuluyan tanong ni Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Higit pa sa pagpapatahimik, Madam, sagot ni Tomas habang inilalapag ang envelope sa mesa. Sa oras na ilabas natin ito, hindi lang siya magmumulang magnanakaw, kundi isang babaeng hibang na gumamit ng kung sinong lalaki para lamang magkaroon ng alas laban sa inyo. At ang bata ay magiging ebidensya ng kanyang kataksilan. Binuksan ni Doña Imelda ang envelope at tiningnan ang resulta ng DNA. Isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang puno ng tagumpay at paghihiganti. Thalia, akala mo ay nahanap mo na ang daan pabalik. Pero ang hindi mo alam, ang daang tinatahak mo ay patungo sa bangin kung saan kita muling itatapon. Habang nangyayari ito, si Thalia ay nakaupo sa sahig ng kanyang silid, yakap si Angelo na mahimbing na natutulog. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak ay tila isang babala ng panganib. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay hawak na ang leeg ng kanyang kinabukasan. Naramdaman ni Thalia ang isang matinding paninikip ng dibdib. Hindi niya alam kung kanino pa siya pwedeng magtiwala. Ang kanyang plano ay tila isang bahay na gawa sa baraha na dahan-dahan ng tinitibag ng hangin ng pagkakanulo. Anak, patawarin mo ako, bulong ni Thalia habang idinidikit ang kanyang noo sa maliit na noo ni Angelo. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Isang anino ang dumaan sa bintana ng silid ni Thalia at isang malakas na katok ang narinig sa kanyang pinto sa gitna ng hating gabi. Sino ang taong ito na nangahas na guluhin ang kanyang katahimikan? Ito ba ay si Tomas na may dalang bagong banta o isang bagong kaaway na ipinadala ni Doña Imelda? Ang gabi ng pagkakanulo ay nagsimula na at si Thalia ay tila isang ibon na may bali ang pakpak sa gitna ng isang malakas na bagyo. Paano niya mababawi ang ebidensyang magliligtas sa kanila ng kanyang anak? Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong mga luha, Thalia. Hindi iyan makakabili ng kalayaan mo at lalong hindi niyan maibabalik ang batang iyan sa iyo. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan sa loob ng kanyang malamig at malawak na sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang trono, isang antigong upuang nara, habang pinagmamasdan si Thalia na nakaluhod sa gitna ng silid. Ang bawat salita ng matanda ay may kasamang talim ng tagumpay, isang uri ng kasiyahan na tanging ang mga taong walang kaluluwa lamang ang makakaramdam habang nanonood
ng isang pusong nawawasak. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang pilit na kinuha ng mga tauhan ni Doña Imelda si Angelo mula sa bisig ni Thalia sa labas ng gusali. Ang bawat iyak ng bata ay tila isang saksak sa pandinig ni Thalia, isang hiyaw na humihingi ng saklolo na hindi niya maibigay. Ngayon ang kanyang mga kamay ay bakante nanginginig at tila nakakaramdam pa rin ng init ng katawan ng kanyang anak. Ang amoy ng baby powder na naiwan sa kanyang balikat ay nagsisilbing malupit na paalala ng kanyang kabiguan. Nasaan ang anak ko? Ibalik niyo sa akin si Angelo. Wala kayong karapatang kunin siya, ang sigaw ni Thalia ay basag puno ng pait na tila lason na lumalabas sa kanyang bibig. Anak, ang ibig mong sabihin ay ang batang ginamit mo para ituloy ang iyong pagnanakaw sa pamilya ko. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Doña Imelda. Inihagis niya ang mga dokumentong galing kay Tomas sa harap ni Thalia. Ayon dito, ang batang yan ay hindi isang Valdez. Isa siyang ebidensya ng iyong kataksilan 10 taon na ang nakalilipas. At ang ebidensyang iyan ay nasa ilalim na ngayon ng aking pangangalaga para sa isang serye ng DNA tests na gagawin ng aming sariling mga doktor. Hindi totoo yan. Alam mong si Mateo ang hindi makakabuo. Ninakaw niyo ang mga totoong papeles, pilit na pagtatanggol ni Thalia habang sinusubukang abutin ang mga dokumento sa sahig. Sino ang maniniwala sa iyo, Thalia? Ang boses ni Attorney Tomas Aragon ay narinig mula sa madilim na sulok ng silid. Lumakad siya palapit, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa, kalmado at tila walang anumang konsensya sa ginawang pagkakanulo. Chairman Thalia, o dapat bang sabihing Miss Thalia na lang ulit? Ang lahat ng ebidensya ng iyong mga transaction sa Phoenix Capital ay hawak ko na rin. Sa mata ng batas, ikaw ay isang babaeng may matinding sakit sa pag-iisip, isang delusional na ina na nagpanggap na bilyonaryo para lamang makuha ang pamilyang ito. Tumingin si Thalia kay Tomas, ang kanyang mga mata ay nanunumbat. Tomas, bakit binigyan kita ng tiwala? Binigyan kita ng pagkakataon na gumawa ng tama. Ang tama ay kung nasaan ang pera, Thalia. At ang mga Valdez ay may sapat na yaman para gawing katotohanan ang kahit anong kasinungalingan. Walang pakialam na sagot ni Tomas. Naramdaman ni Thalia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa patuloy na pag-agos ng mga luha. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapti, tila bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay punong-puno ng bubog. Ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay tila naging isang dambuhalang kabaong na handa siyang ilibing ng buhay. Mateo, nasaan ka? Hahayaan mo ba silang gawin ito, sigaw ni Thalia nang makita ang anino ng kanyang dating asawa sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahang bumaba si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at mahinang uri ng galit. Lumapit siya kay Thalia, ngunit tumigil siya nang makita ang titig ng kanyang ina. Thalia, bakit mo kailangang magsinungaling tungkol sa bata? Ang boses ni Mateo ay puno ng pagkadismaya. Sabi ni Mommy, nagnakaw ka ng pondo para sa IVF na iyan noong tayo pa. At ang mas masakit, hindi man lang ako ang ama. Ginamit mo ba ako para lang magkaroon ng marangyang buhay? Mateo, makinig ka sa akin. Sila ang nagsisinungaling. Hawak ko ang medical records mo. Alam mong ikaw ang... Tumahimik ka, sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ayoko nang makinig sa mga kwento mo. Ang bata, kung totoo mang Valdez siya, kukunin namin siya. Pero ikaw, hinding-hindi mo na siya makikita. Ilabas niyo na ang babaeng iyan, utos ni Doña Imelda sa mga security guard. At tawagan ng pulis. Ipa-file natin ang kasong kidnapping at falsification of documents. Siguraduhin niyo na walang judge sa bansang ito ang magbibigay sa kanya ng piyansa. Hindi Angelo ko, ang sigaw ni Thalia ay tila isang ungol ng isang sugatang hayop habang kinaladkad siya ng 2 malalaking lalaki patungo sa labas. Ang ulan ay muling nagsimulang bumuhos nang malakas, tila nakikiramay sa kanyang muling pagbagsak sa putikan. Itinapon siya sa labas ng gate ng mansion. Ang kanyang mamahaling damit ay basa at punong-puno ng dumi. Nakasara na ang malaking bakal na pinto, ang harang na naghihiwalay sa kanya sa kaisa-isang dahilan ng kanyang buhay. Napaluhod si Thalia sa tapat ng gate, ang kanyang mga kamao ay paulit-ulit na humahampas sa bakal hanggang sa magkaroon na ito ng sugat.
Ang bawat hampas ay walang tunog, kundi ang kalansing ng bakal at ang hagupit ng hangin. Bakit? Bakit palaging ang mga masasama ang nananalo? Bulong ni Thalia, ang kanyang boses ay tila isang panalangin na wala ng patutunguhan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang pares ng sapatos ang huminto sa harap niya. Isang payong ang dahan-dahang sumilong sa kanyang basang katawan. Inangat ni Thalia ang kanyang ulo at nakita ang isang mukhang hindi niya inaasahan, isang mukhang may dalang isang maliit na pag-asa sa gitna ng matinding pagkakanulo. Sino ang taong ito na muling nagpakita sa pinakamadilim na sandali ni Thalia? At mayroon pa bang paraan para mabawi niya ang kanyang anak bago tuluyan itong mabago ng kamandag ng mga Valdez? Ang gabi ay tila wala ng katapusan, at ang bawat patak ng ulan ay tila mga luhang nagpapaalala sa kanya. Ang laban ay nagsisimula pa lamang sa pinakamasakit na paraan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga luhang hindi na kayang iluha ng aking mga mata, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Nakaluhod si Thalia sa basang kalsada, ang kanyang mga kamay ay puno ng putik, at ang kanyang puso ay tila isang basong nagkadurog-durog sa semento. Sa likod ng dambuhalang bakal na gate ng mansyon ng mga Valdez, naririnig niya ang mahinang iyak ni Angelo na dahan-dahang nawawala habang inilalayo ito sa kanya. Ang bawat iyak ng bata ay tila isang hibla ng kanyang buhay na pinapatid ng walang awa. Tumayo ka riyan, Thalia. Hindi ka dapat makita ng mundo na ganyan kalupaypay. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pamilyar na pagmamahal. Inangat ni Thalia ang kanyang mukha, at sa gitna ng malabong paningin dahil sa ulan, nakita niya si Nanay Isabel. Ang matanda ay nakasuot ng isang lumang kapote, hawak ang isang malaking itim na payong na nagbibigay ng pansamantalang kanlungan kay Thalia mula sa lupit ng langit. Nanay Isabel, kinuha nila siya. Kinuha nila ang anak ko, hagulgol ni Thalia habang kumakapit sa binti ng matanda. Alam ko, iha. Alam ko, bulong ni Nanay Isabel habang pilit na pinatitayo si Thalia. Pero hindi dito ang lugar para sumuko. Halika, sumama ka sa akin. May mga bagay kang kailangang malaman, mga bagay na hindi nakuha ni Tomas sa iyong silid. Dinala ni Nanay Isabel si Thalia sa isang maliit na paupahan sa likod ng isang simbahan sa Quiapo. Ang silid ay amoy kandila at lumang kahoy, malayo sa karangyaan ng hotel na tinuluyan ni Thalia noong mga nakaraang araw, ngunit dito ay naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Binigyan siya ng matanda ng tuyong damit at isang basong mainit na tubig na may luya upang pawiin ang panginginig ng kanyang katawan. Paano mo nalaman na pagtataksilan ako ni Tomas? Tanong ni Thalia. Ang kanyang boses ay tila isang paos na bulong. Hindi ko nalaman, Thalia. Pero nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa mansyon niyo noon. Ang taong uhaw sa kapangyarihan ay hindi kailanman magiging tapat sa sinuman, paliwanag ni Nanay Isabel habang kinukuha ang isang maliit na medalyon mula sa kanyang bulsa. Bago ka pa bumalik ng Maynila, tinago ko ang isang kopya ng medical records ni Mateo sa ilalim ng sahig ng dati mong silid. Alam kong darating ang araw na gagawa sila ng kwento para palabasin kang masama. Inabot ng matanda ang isang maliit na flash drive na nakatago sa loob ng medalyon. Narito ang lahat, Thalia. Ang tunay na resulta ng pagsusuri kay Mateo, ang mga transaction ni Doña Imelda sa mga peking doktor, at ang video recording ng pag-uusap ni Mateo at Clara tungkol sa plano nilang saktan ka noon. Nanginig ang mga kamay ni Thalia habang hawak ang maliit na bagay na iyon. Ang pag-asang akala niya ay tuluyan ng namatay ay muling nagliwanag, tila isang maliit na mitsa sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang sakit ng pagkawala ni Angelo ay nananatiling isang bukas na sugat sa kanyang pagkatao. Nanay Isabel, paano si Angelo? Baka saktan nila ang anak ko, pag-aalala ni Thalia. Hindi nila sasaktan ang bata, Thalia. Kailangan nila ang bata para sa kanilang show. Gagamitin nila si Angelo para palabasin na sila ay isang mapagmahal na pamilya sa harap ng mga kamera. Sagot ni Nanay Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pero kailangan mong kumilos ng mabilis. Bukas na ang gagawing press conference ni Doña Imelda para ipakita ang bata sa publiko. Kinuha niyo ang lahat sa akin, bulong ni Thalia. Sa harap ng salamin ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Kinuha niyo ang aking ama, ang aking dangal, at ngayon ang aking anak. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang babaeng itinapon niyo sa putikan ay hindi na marunong matakot sa dumi. Naisip ni Thalia ang tungkol sa Phoenix Capital. Alam niyang nakuha ni Thomas ang mga lokal na dokumento, ngunit may isang bagay na hindi alam ng abogado
Ang kumpanyang iyon ay rehistrado sa ilalim ng isang pangalang hindi kailanman maiuugnay sa kanya ang pangalan ng kanyang yumaong ina na may ibang apelyido sa Amerika. Ang legal na pagmamay-ari ng mga utang ng Valdez Group ay mananatiling sa kanya hanggat hawak niya ang digital key na nakatago sa kanyang email account na siya lang ang nakakaalam. Hindi pa tapos ang laban, Doña Imelda Mariing, sabi ni Thalia habang binubuksan ang kanyang laptop. Ang akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat, pero hindi nyo alam na ang bawat hininga nyo ay nakadepende na sa aking mga daliri. Tumawag si Thalia sa isang international na numero. Isang boses ng isang lalaki ang sumagot sa kabilang linya, isang dating kaklase niya sa Amerika na ngayon ay isa ng tanyag na investigative journalist para sa isang malaking network. Marcos, kailangan ko ang tulong mo. Handa ka na bang sumabog ang pinakamalaking balita sa Pilipinas? Habang nangyayari ito sa loob ng mansion, si Mateo ay nakatayo sa tabi ng crib ni Angelo. Ang bata ay tahimik na ngayon, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa kisame, tila hinahanap ang boses ng kanyang ina. Naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Bakit sa tuwing titingnan niya ang bata, parang nakikita niya ang sarili niyang mga pagkakamali na naglalakad at humihinga? Biglang pumasok si Clara sa silid, ang kanyang mukha ay puno ng inis. Mateo, bakit ka nandito? Sabi ni Mommy, huwag na huwag kang lalapit sa batang iyan hanggat hindi lumalabas ang resulta ng DNA test bukas. Anak ko siya, Clara. Kahit anong sabihin niyo, naramdaman ko iyon noong hinawakan ko siya, sagot ni Mateo, bagaman ang kanyang boses ay mahina. Anak, o baka naman nakikita mo lang sa kanya ang babaeng hindi mo malimutan, uyam ni Clara, habang hinahila si Mateo palabas ng silid. Hindi nila alam na sa bintana ng silid ni Angelo may isang maliit na pulang ilaw na kumukurap, isang hidden camera na itinago ni Nanay Isabel bago pa man dumating ang bata. Ang bawat salita, ang bawat kilos ng pagmamalupit ay dahan-dahang na itatala para sa huling paghuhukom. Paano gagamitin ni Thalia ang mga bagong ebidensya mula kay Nanay Isabel para gibain ang press conference ni Doña Imelda? At sapat ba ang tapang ni Mateo para harapin ang katotohanan bago tuluyang maging abo ang lahat ng kanyang pinoprotektahan? Ang gabi ay tila bumibilis ang takbo, at ang bawat segundo ay isang hakbang patungo sa isang pagsabog na yayanig sa buong bansa. Ang pagkakanulo ay hindi isang sugat na dumarating ng walang babala, kundi isang aralin na matagal ko nang pinaghandaan bago pa man mahawakan ng kaaway ang aking mga kamay. Sa loob ng maliit at madilim na silid sa Quiapo, ang tanging tunog na maririnig ay ang mabilis na pagtipak ng mga daliri ni Thalia sa keyboard ng kanyang laptop. Ang bawat pagpindot niya sa mga letra ay tila isang utos sa isang hukbong. Hindi nakikita isang digital na sandata na handang sumabog sa gitna ng kaharian ng mga Valdez. Ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng mga komplikadong numero at graph. Ang lahat ay nagpapatunay na ang Valdez Group ay isa na lamang tuyong sanga na madaling mababali. Chairman, sigurado ka ba na sapat na ang mga dokumentong hawak ni Tomas para mapaniwala si Doña Imelda? Tanong ni Nanay Isabel habang inilalapag ang isang platito ng tinapay sa tabi ni Thalia. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thalia. Hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa. Nanay Isabel, ang mga dokumentong kinuha ni Tomas sa aking safe ay mga dummy files. Sinadya kong ilagay doon ang mga papeles na may mga butas sa lohika. Gusto kong isipin nila na hawak na nila ang aking leeg dahil ang taong kampante ay ang taong pinakamadaling pabagsakin. Napatigil si Nanay Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ibig mong sabihin, alam mong pagtataksilan ka niya? Sa mundong kinagalawan ko sa loob ng 10 taon, ang pagtitiwala ay isang luho na hindi ko kayang bayaran, sagot ni Thalia. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na bulong. Alam kong ang isang taong tulad ni Tomas ay laging naghahanap ng mas malaking tubo. Hinayaan ko siyang maniwala na siya ang nagpapatakbo ng laro habang ako ang siyang gumagawa ng board na kanyang tinatapakan. Ang tunay na mga dokumento ng Phoenix Capital ay hindi kailanman nahawakan ni Tomas, pagpapatuloy ni Thalia. Ang lahat ng utang ng mga Valdez, ang mga titulo ng kanilang mga lupain, at maging ang mansion na tinitirhan nila ngayon ay legal nang nasa ilalim ng aking pangalan sa pamamagitan ng aking mother company sa Amerika. Ang kailangan ko na lang gawin ay ang lumitaw sa tamang oras para bawiin ang lahat. Habang nangyayari ito sa loob ng mansion ng mga Valdez, si Doña Imelda ay nagdiriwang. Hawak niya ang mga papeles na ibinigay ni Tomas
Naniniwala siyang ito ang magiging katapusan ni Thalia. Tinawagan niya ang lahat ng mga pangunahing pahayagan at TV networks para sa isang grand revelation na gaganapin kasabay ng reception ng kasal ni na Mateo at Clara. Mateo, ayusin mo ang iyong sarili, utos ni Doña Imelda sa kanyang anak na nakatulala sa bintana. Bukas malilinis na ang ating pangalan. Ipapakita natin sa lahat na ang babaeng iyon ay isang baliw na nagtangkang sirain tayo at ang batang iyan gagawin nating simbolo ng ating bagong simula. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang hindi maipaliwanag na takot. Mom, paano kung mali tayo? Paano kung ang batang si Angelo ay talagang bahagi ng pamilyang ito? Huwag kang maging mahina. Mateo, ang bata ay isang kasangkapan, wala nang ibabulyaw ni Doña Imelda bago lumabas ng silid nang may kasamang malakas na kalansing ng kanyang mga gintong alahas. Sa kabilang bahagi ng mansion, si Nanay Isabel ay mabilis na kumilos. Gamit ang kanyang susi bilang head housekeeper, pumasok siya sa nursery ni Angelo. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit sa tabi ng kanyang crib, may isang maliit na gadget na itinago ni Nanay Isabel sa likod ng isang stuffed toy. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang memory card mula rito, isang card na naglalaman ng video ni Clara habang sinasaktan ng bata, nang walang nakakakita, at ang mga pag-uusap nila ni Mateo tungkol sa katotohanan ng kanilang mga utang. Bumalik si Nanay Isabel sa Quiapo sa gitna ng gabi. Hingal na hingal siyang pumasok sa silid ni Thalia. Thalia, iha, narito na. Nakuha ko na ang huling piraso ng puzzle. Tiningnan ni Thalia ang memory card sa kanyang palad. Naramdaman niya ang init ng puot na muling nag-aapoy sa kanyang dibdib nang makita ang mga gasgas sa maliit na braso ni Angelo sa screen ng kanyang laptop. Ang bawat luhang ibinuhos ng kanyang anak ay tila isang patak ng gasolina sa kanyang galit. Nagawa mo na ang iyong bahagi, Nanay Isabel, mariing sabi ni Thalia habang isinasara ang laptop. Bukid na ang pag-aani. Bukas sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita sa harap ng Diyos at ng tao, kukunin ko ang lahat mula sa kanila. At sisiguraduhin kong walang matitira kahit ang kanilang dangal. Thalia, may balita ako, bulong ni Nanay Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Nabalitaan ko na ang kasal ni na Mateo at Clara ay hindi lang basta reception. Gagamitin nila ang okasyong iyon para opisyal na ilipat ang lahat ng natitirang ari-arian sa pangalan ni Clara para makaiwas sa mga utang. Kailangan nating kumilos bago mapirmahan ang mga papeles na iyon. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi, tila isang hudyat ng paparating na digmaan. Tumayo si Thalia, ang kanyang anino, ay tila isang dambuhalang handang lumamon sa sinumang humarang sa kanyang landas. Hayaan silang magdiwang sa huling pagkakataon, sabi ni Thalia habang inihahanda ang kanyang pulang damit. Dahil ang bukas ay hindi magiging araw ng kasal, kundi araw ng kanilang pagluhod sa aking paanan. Sino ang unang babagsak sa plano ni Thalia? At sapat ba ang mga ebidensyang nakuha ni Nanay Isabel para mabawi ang kanyang anak sa gitna ng isang matinding kaguluhan? Ang puting damit na isusuot ni Clara ay simbolo ng kabanalang kailanman ay hindi niya pag-aari, habang ang pulang damit na hawak ko ay ang apoy na tutupok sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Sa loob ng maliit na silid sa Quiapo, ang hangin ay tila naging masikip dahil sa bigat ng determinasyon ni Thalia. Nakasabit sa isang lumang pako sa dingding ang isang gown na kulay pulang-pula, isang kulay na sumisimbolo sa dugo ng kanyang mga pangarap na dumanak at sa bagsik ng kanyang pagbabalik. Ang tela nito ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, tila isang babala na ang gabi ay matatapos din at ang umaga ay magdadala ng isang malupit na paghuhukom. Kaunting tiis na lang, Angelo, bulong niya, ang boses ay puno ng pait at pangungulila. Bukas hindi na tayo magtatago. Bukas kukunin ko ang lahat ng dapat ay sa atin. Sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng mansion ng mga Valdez, ang gabi, bago ang kasal, ay puno ng huwad na kagalakan. Nakaupo si Mateo sa gilid ng kanilang dambuhalang kama, hawak ang antigong pocket watch na ipinadala ni Thalia. Ang mekanismo ng relo ay lumilikha ng isang paulit-ulit at malamig na tunog na tila bawat segundo ay isang sumbat sa kanyang budhi. Tinitigan niya ang lamat sa salamin nito at naramdaman ang isang kakaibang panlalamig sa kanyang batok. Mateo, bakit hindi ka pa natutulog? Bukas ang pinakamahalagang araw ng ating buhay, ani Clara. Habang lumalabas mula sa banyo, suot ang isang mamahaling pantulog na seda. Lumapit siya at naggagayak na parang isang maamong tupa,
ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Hindi ako makatulog, Clara. May masama akong nararamdaman, sagot ni Mateo. Ang boses ay matamlay. Yung babaeng nakita ko, yung bango niya, hindi ko siya maalis sa isip ko. Agad na nagbago ang anyo ni Clara. Ang kanyang mga labi ay umarko sa isang mapang-uyam na ngiti. Mateo, stop being paranoid, patay na ang babaeng iyon. At kahit buhay pa siya, ano ang magagawa niya? Hawak ni Mommy ang lahat ng alas. Bukas pagkatapos ng kasal tayo, na ang magiging pinakamakapangyarihang mag-asawa sa bansang ito. Hinaplos ni Clara ang kanyang tiyan, isang pagkilos na tila nagpapaalala kay Mateo ng kanyang tungkulin. Isipin mo ang anak natin, Mateo. Isipin mo ang legacy na iiwan natin sa kanya. Hindi kumibo si Mateo. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ng dilim sa labas. Naisip niya si Thalia, ang Thalia na palaging nasa tabi niya noong wala pa silang problema, ang Thalia na hiningahan niya ng mga pangakong ngayon ay naging mga abo na lamang. Isang matinding pagsisisi ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso, ngunit ang kanyang pagiging duwag ay mas matimbang pa rin kaysa sa kanyang konsensya. Samantala sa kusina ng mansion, si Nanay Isabel ay abala sa paghahanda ng mga kagamitan para sa catering bukas. Ngunit sa ilalim ng kanyang apron, may nakatagong isang envelope, isang huling mensahe para kay Thalia na naglalaman ng eksaktong oras ng pagdating ng mga bisita at ang listahan ng mga VIP na saksi sa kasal. Huling gabi niyo na ito sa ilalim ng bubong na ito, bulong ni Nanay Isabel habang tinititigan ang hagdanan kung saan dumaan si Doña Imelda. Bumalik ang eksena kay Thalia. Nakasuot na siya ng kanyang pulang damit. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya halos makilala. Ang kanyang mga mata ay matigas, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang aura ay tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Kinuha niya ang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya at inilagay ito sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Attorney Thomas Aragon, Mateo Valdez, Doña Imelda, Clara Monteclaro, isa-isang binanggit ni Thalia ang mga pangalan ng kanyang mga kaaway. Bawat pangalan ay tila isang sumpa na lumalabas sa kanyang mga labi. Handa na ang entablado, handa na ang mga manonood, at ang tanging kulang na lang ay ang huling pagbagsak ng inyong kurtina. Lumabas si Thalia ng silid, ang kanyang pulang gown ay humahagwis sa sahig, lumilikha ng isang marahang tunog ng pagkiskis ng tela sa semento. Sa labas ng pintuan, naghihintay ang isang sasakyan na magdadala sa kanya patungo sa simbahan ng San Agustin, ang lugar kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay itinatatag at kung saan ang lahat ng katotohanan ay sasambulat. Habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw, si Thalia ay nakatitig sa malayo. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, tila isang estatwa ng katarungan na walang pakiramdam sa lamig ng madaling araw. Ano ang mangyayari sa sandaling bumukas ang pinto ng simbahan? Handa na ba si Thalia na harapin ang posibleng pagkatalo? O ang kanyang pagdating ay magsisilbing isang mitya ng isang pagsabog na hindi inaasahan ng kahit sino? Ang bawat hakbang ni Thalia patungo sa sasakyan ay tila isang pintig ng orasan. Ang bawat segundo ay naglalapit sa kanya sa sandaling hihinto ang mundo para sa pamilya Valdez. Sa wakas, ang dugong Valdez ay mananatiling dalisay at makapangyarihan. Ang araw na ito ang magbubura sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang matagumpay na kumpas ng orkestra sa loob ng simbahan ng San Agustin. Nakatayo ang matanda sa unahan, suot ang isang mamahaling traje de mestiza na kulay ginto habang ang kanyang mga perlas ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang bawat sulok ng simbahan ay punong-puno ng mga puting bulaklak na ang bango ay halos nakakalasing, isang marangyang pagtatanghal ng yaman at impluwensya na tila gustong sumakop sa langit. Naroon ang lahat, ang mga bilyonaryo, ang mga politiko, at ang mga kilalang marites ng alta lipunan na lahat ay nagbubulungan tungkol sa wedding of the century. Ang hangin sa loob ay mainit, punong-puno ng tensyon at kuryosidad. Sa gitna ng lahat ng ito, si Angelo ay hawak ng isang yaya suot, ang isang maliit na tuxedo, tila isang inosenteng palamuti sa gitna ng isang madungis na dula-dulaan. Sa kabilang dulo ng altar nakatayo si Mateo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaayos ang kanyang bowtie. Sa kabila ng marangyang okasyon, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan ng simbahan.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang pakiramdam na ang lupang kinatatayuan niya ay dahan-dahan nang bumibigay. Mateo, ayusin mo ang iyong mukha. Maraming kamera ang nakatitig sa iyo, bulong ni Doña Imelda habang lumalapit sa anak. Ang kanyang boses ay malamig at may banta. Nagsimulang tumugtog ang organo, ang mga nota ay malalim at tila nagbibigay ng bigat sa atmosphere. Bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan at pumasok si Clara. Ang kanyang gown ay may mahabang buntot na tila isang puting ilog na dumadaloy sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mukha sa likod ng belo ay puno ng tagumpay. Sa bawat hakbang niya, naramdaman ni Clara na sa wakas ay hawak na niya ang korona na matagal na niyang ninanais. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, si Clara ay kinakabahan. Tumingin siya kay Attorney Tomas Aragon na nakaupo sa unang hanay na binigyan siya ng isang maliit na tango. Ang lahat ay nakaplano na. Pagkatapos ng kasal, ang lahat ng ari-arian ay malilipat sa kanya at si Thalia ay mananatiling isang alaala ng kahapon. Kung mayroon mang sino man sa inyo ang may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang kasal na ito, magsalita ngayon o manatiling tahimik habang buhay. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng simbahan. Ang katahimikan ay tila naging isang dambuhalang pader. Walang humihinga, walang gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ungol ni Angelo mula sa likuran. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Imelda. Akala niya ay tapos na ang laban. Ngunit bago pa makapagpatuloy ang pari, isang malakas na tunog ng pagtama ng takong sa marmol na sahig ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ay ritmo matatag at tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang bawat hakbang ay lumilikha ng alingaw-ngaw na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahang lumingon ang lahat patungo sa pintuan. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay nagbigay ng isang nakakasilaw na anino sa bulto ng isang babaeng nakatayo sa gitna ng bukana. Hindi siya nakasuot ng puti. Ang kanyang damit ay kulay pulang-pula, tila isang naglalakad na apoy sa gitna ng kaputian ng simbahan. Ang kasal na ito ay hindi matutuloy. Dahil ang lahat ng inyong itinayo sa ibabaw ng aking bangkay ay babawiin ko na ngayon. Ang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay nanunuot sa bawat buto ng mga nakikinig. Si Thalia. Ang belo ni Clara ay tila biglang naging isang bitag na sumasakal sa kanya. Napabitaw si Mateo sa kamay ni Clara, ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Si Doña Imelda ay napatayo, ang kanyang mga perlas ay tila gustong maputol sa higpit ng pagkakahawak niya sa mga ito. Lumakad si Thalia papasok, ang kanyang pulang gown ay humahagwis sa marmol na sahig na tila isang babala ng paparating na baha. Ang kanyang mga mata na matalas at walang takot ay nakatitig ng diretso kay Mateo. Thalia, ang mahinang bulong ni Mateo ay tila isang pagsusumamo. Hindi sumagot si Thalia. Sa halip, kinuha niya ang isang remote control mula sa kanyang clutch bag at itinuon ito sa malaking projector screen na kanina ay nagpapakita ng mga pre-wedding photos ni na Mateo at Clara. Sa isang pindot niya, ang imahe ay nagbago. Hindi na ito mga larawan ng pag-ibig, kundi ang mga dokumentong maglalantad sa pinakamadilim na lihim ng pamilya Valdez. Sino ang unang luluhod sa harap ng katotohanang ilalabas ni Thalia? At ano ang gagawin ng mga panauhin kapag nalaman nilang ang marangyang kasal na ito ay isa palang marangyang bitag para sa mga nagkasala? Ang bawat mata sa simbahan ay nakatuon na ngayon sa pulang reyna na muling bumangon mula sa kanyang mga abo. Ang tunay na wedding of the century ay nagsisimula pa lamang at ang dulo nito ay hindi isang halik, kundi isang paghuhukom. Ang bawat salitang binitawan nyo upang sirain ang aking pagkatao ay magsisilbing mga pako na magpipinid sa inyong sariling kabaong. Ang boses ni Thalia ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng simbahan, nagdadala ng pananandaliang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Hindi siya huminto sa bukana. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng pasilyo. Ang bawat dapo ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang pintig ng hustisya. Ang mga panauhin ay dahan-dahang nagbubulungan, ang mga cellphone ay itinaas upang kunan ang tagpong hindi nila inakalang masasaksihan. Thalia, ano ang ginagawa mo rito, security? Ilabas ang baliw na babaeng ito, bulyaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Huwag kang magmadali, Doña Imelda. Hindi ba't gusto mong malaman ng buong mundo ang katotohanan, tanong ni Thalia
habang humihinto sa harap ng altar. Tumingin siya kay Mateo, na tila isang estatwa na hindi makagalaw. Mateo, tinitigan mo ako sa mga mata noong gabing itinapon niyo ako sa ulan. Ngayon titigan mo ang mga dokumentong ito. Sa isang malakas na pagpindot ni Thalia sa remote, ang dambuhalang screen sa itaas ng altar ay nagliwanag. Hindi na ito ang mga larawan ng Wedding of the Century. Ang unang lumabas ay ang Forensic Financial Report ng Valdez Group. Ang nakikita nyo ay ang listahan ng mga pondong kinuha ni Mateo Valdez mula sa charity foundation ng kumpanya upang bayaran ang kanyang mga utang sa sugal sa Macau, anunsyo ni Thalia. Ang boses ay matatag at malinaw. At ang pirma sa ibaba, iyan ang pirma ni Doña Imelda na nagpapatunay na alam niya ang lahat at pinagtakpan niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagbibintang sa akin. Kasinungalingan iyan, peke ang mga dokumentong iyan, sigaw ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo kay Thalia. Peke, Mateo, ang Phoenix Capital ang may hawak ng lahat ng inyong orihinal na utang. At ang Phoenix Capital, lumingon si Thalia kay Attorney Tomas Aragon na ngayon ay unti-unti nang umaatras. Tomas, bakit hindi mo sabihin sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang kumuha sa mansion at sa bawat shares na mayroon sila? Napatitig ang lahat kay Tomas. Ang abogado ay tila isang basang sisiw na hindi makapagsalita. Alam ni Tomas na tapos na ang kanyang laro. Ang digital keys na hawak ni Thalia ay nag-lock na sa lahat ng kanyang access. Nagbago ang imahe sa screen. Lumabas ang medical report mula sa Amerika na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Nakasulat doon sa malalaking titik ang pangalan ni Mateo Valdez at ang resulta ng kanyang pagsusuri, permanent infertility. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga marites ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Si Mateo ay napasandal sa altar, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang suot na barong. Mateo, ikaw ang hindi makabuo. Ikaw ang baog mariing, sabi ni Thalia, bawat salita ay tila isang saksak sa dangal ng lalaki. At si Doña Imelda, alam niya ang lahat. Ginamit niyo ako bilang panangga sa inyong kahihiyan. Hindi maaari ito, bulong ni Mateo habang nakatingin sa kanyang ina. At ikaw, Clara, hinarap ni Thalia ang bride na ngayon ay nanginginig sa takot. Nagdadalang tao ka kanino dahil alam nating dalawa na hindi iyan kay Mateo. Gusto mo bang ilabas ko rito ang video ng pakikipagkita mo sa dating driver niyo sa isang motel noong nakaraang buwan? Nabitawan ni Clara ang kanyang bouquet. Ang mga puting rosas ay nagkalat sa sahig, tila ang kanyang mga pangarap na dahan-dahang nayayapakan. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Mateo at kay Thalia. Papatayin kita, Thalia, sigaw ni Doña Imelda habang sumusugod kay Thalia ang kanyang mga kuko ay handang kumalmot. Ngunit bago pa siya makalapit, ang dambuhalang pinto ng simbahan ay muling bumukas. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng barong at may mga badge ng National Bureau of Investigation (NBI) ang mabilis na pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila isang hudyat ng huling paghuhukom. Doña Imelda Valdez, Mateo Valdez, at Attorney Tomas Aragon, kayo ay inuaresto sa kasong plunder, money laundering at falsification of public documents, anunsyo ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang pumasok sa simbahan, bitbit ang isang bata. Si Nanay Isabel. Lumakad siya patungo kay Thalia at iniabot si Angelo. Nang mahawakan ni Thalia ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang matinding init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Niyakap niya ang bata nang mahigpit ang kanyang mga luha, ay dahan-dahang pumatak sa balikat ni Angelo, hindi na luha ng pait, kundi luha ng tagumpay. Mateo, tingnan mo ang batang ito, sabi ni Thalia, habang nakaharap sa asawa na ngayon ay pilit na pinatitayo ng mga pulis. Ang batang ito ay bunga ng aking tapang at ng siyensya. Wala siyang kahit isang patak ng iyong maruming dugo. Siya ay isang Valdez dahil ako ang nagbigay sa kanya ng dangal, hindi ang inyong pamilya. Napaluhod si Mateo sa harap ni Thalia, ang kanyang mga kamay ay nasa loob na ng posas. Thalia, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thalia habang tinitingnan ang kanyang dating asawa. Ang patawad ay ibinibigay sa mga nagkamali, Mateo. Pero sa mga taong sadyang pumatay ng kaluluwa, ang tanging nararapat ay ang paghuhukom. Habang kinaladkad ng mga pulis si Doña Imelda na patuloy sa pagsigaw at si Mateo na nakatungo ang ulo sa hiya si Thalia
ay nanatiling nakatayo sa gitna ng altar. Ang kanyang pulang gown ay tila nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw ng simbahan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang huling tanong ang lumabas sa bibig ni Mateo bago siya tuluyang mailabas ng simbahan. Kung hindi ko anak si Angelo, sino ang tunay na ama na nagbigay sa iyo ng binhing iyan, Thalia? Sino ang lalaking tumulong sa iyo sa Amerika? Isang misteryosong anino ang lumitaw sa likuran ni Thalia, isang lalaking matangkad na kasuot ng itim na suit, at may mga matang tila kanina pa nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Sino ang lalaking ito na tila may mas malalim pang connection kay Thalia at sa batang kanyang kinakarga and binta? Ang bawat imperyong itinayo sa kasinungalingan ay itinakdang gumuho at sa pagguho ng mga pamilya Valdez, ang tanging matitira ay ang abo ng kanilang sariling kayabangan. Ang loob ng simbahan ng San Agustin ay tila naging isang tanghalan ng isang trahedya. Ang mga tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Mateo at Doña Imelda ay tila mga huling nota ng isang malungkot na awitin. Ang bawat kumpas ng mga pulis, ang bawat hakbang ng mga saksi, at ang bawat bulong ng mga panauhin ay lumikha ng isang atmosfera ng matinding kahihiyan, isang hiya na mas masahol pa sa kamatayan para sa isang pamilyang itinuring ang sarili ng mga Diyos. Thalia, hayop ka, hinding-hindi kita mapapatawad. Ang huling hiyaw ni Doña Imelda ay bumasag sa katahimikan habang pilit siyang inilalabas ng mga opisyal. Ang kanyang gintong terno ay gusot-gusot na, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng make-up ay kakikitaan na ngayon ng tunay na hitsura ng isang talunang matanda. Si Mateo naman ay nanatiling nakatitig sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, tila nawalan na ng buto ang kanyang buong katawan. Habang dumadaan siya sa tapat ni Thalia, tumigil siya ng isang sandali. Ang kanyang mga mata ay namumugto, naghahanap ng kahit katiting na sulyap ng dating pag-ibig mula sa babaeng minsan niyang sinamba, ngunit pinili niyang saktan. Thalia, please! Ang anak ko, si Angelo. Ang boses ni Mateo ay tila isang tuyong dahon, halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Hindi mo siya anak, Mateo. At hinding-hindi siya magiging sa iyo. Ang sagot ni Thalia ay malamig, walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Ang tanging connection mo sa kanya ay ang sakit na ibinigay mo sa akin bago siya nabuo. Ngayon lumakad ka na patungo sa lugar na nararapat para sa iyo. Isang matinding bugso ng emosyon ang dumaan sa mukha ni Mateo bago siya tuluyang kinaladkad ng mga pulis palabas. Sa kabilang banda, si Clara ay nakaupo sa sahig, ang kanyang puting gown ay nakakalat sa marmol, tila isang basahang walang halaga. Wala nang tumingin sa kanya. Wala nang lumapit para tulungan siya. Ang lahat ng kanyang binuong pangarap ay naglaho kasama ng pag-alis ng mga Valdez. Dahan-dahang lumapit ang lalaking nakasuot ng itim na suit kay Thalia. Si Marcus. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng proteksyon na matagal nang hindi nararamdaman ni Thalia mula sa isang lalaki. Everything is ready, Thalia. Ang press ay naghihintay sa labas. Ang statement ng Phoenix Capital ay naipalabas na sa lahat ng major networks. Ani Marcus, ang boses ay malalim at kalmado. The world knows now. You are not a victim anymore. You are the owner of the crown they tried to steal from you. Salamat, Marcus. Kung hindi dahil sa tulong mo sa Amerika, baka hindi ko nagawang protektahan ang digital assets ng aking ina, tugon ni Thalia habang hinahaplos ang pisngi ni Angelo na mahimbing na ulit na natutulog. Madam Thalia. Ano ang susunod na hakbang para sa Valdez Group? Sigaw ng isang reporter. Madam, may katotohanan ba na si Mateo Valdez ay matagal ng baog? Tanong naman ng isa pa. Tumigil si Thalia sa harap ng mga kamera. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang muka ay puno ng dignidad. Ang Valdez Group ay wala na. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay tatawagin ng Esperanza International sa pangalan ng aking ina. At tungkol sa mga Valdez, ang kanilang kasaysayan ay tapos na. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang hinaharap ng aking anak at ang hustisyang nakamit ng bawat babaeng inapi ng kanilang pamilya. Sumakay si Thalia sa loob ng kanyang itim na sasakyan kasama si Angelo at si Nanay Isabel. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa simbahan, tiningnan ni Thalia ang kanyang sarili sa maliit na salamin sa loob. Wala na ang takot. Wala na ang pait. Ang tanging natira ay ang matibay na pundasyon ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang text message ang dumating sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba ay tapos na ang lahat?
Ang lihim ni Doña Imelda tungkol sa tunay mong pinagmulan ay hindi pa nabubunyag. Maghanda ka, Talia. Ang tunay na bagyo ay parating pa lang. Nabitawan ni Talia ang kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Anong lihim ang tinutukoy ng mensaheng ito? At mayroon pa bang mas malalim na katotohanan tungkol sa kanyang sariling pamilya na hindi niya alam? Ang tagumpay ay tila may kasamang bagong banta. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Thalia na hindi na siya mag-isa sa laban. Namkya. Sa wakas, Papa, ang katahimikan mo ay hindi na babalutin ng kahihiyan. Ang bawat luhang pumatak sa iyong kabaong ay naging mga perlas ng tagumpay na ngayoy bitbit ko para sa iyong apo. Nakatayo si Thalia sa tapat ng isang marangyang puntod na gawa sa puting marmol. Malayo ito sa madilim at malamig na silid ng morgue kung saan niya huling nayakap ang kanyang ama. Ngayon ang paligid ay napalilibutan ng mga sariwang bulaklak at ang banayad na simoy ng hangin ay tila isang haplos ng pagpapasalamat mula sa kabilang buhay. Hawak ni Thalia ang kamay ni Angelo, na ngayon ay masiglang naglalakad sa damuhan, walang kamalay-malay sa bigat ng nakaraang taon. Chairman, kailangan na nating umalis. Naghihintay na ang board para sa opisyal na paglulunsad ng Esperanza International. Ang boses ni Marcos ay narinig mula sa likuran. Nakatayo ang lalaki ng may distansya, binibigyan si Thalia ng sapat na oras para sa kanyang huling pamamaalam sa nakaraan. Tumango si Thalia, ngunit bago siya lumisan isang pamilyar na anino, ang huminto sa dulo ng sementeryo. Isang babaeng nakasuot ng kupas na damit, ang mukha ay puno ng takot at pagod. Si Clara. Wala na ang kintab ng kanyang mga hiyas. Wala na ang kanyang mapang-aping tingin. Siya ay isa na lamang anino ng babaeng nagtangkang sumira sa buhay ni Thalia. Thalia, please pakinggan mo ako. Ang boses ni Clara ay nanginginig, halos hindi lumabas sa kanyang tuyong mga labi. Wala na akong matuluyan. Kinuha na ng bangko ang bahay namin. Ang mga magulang ko. Itinakwil na ako dahil sa kahihiyan. Tinitigan ni Thalia si Clara. Sa loob ng kanyang puso, inaasahan niyang makakaramdam siya ng saya. Sa pagkatalo ng kanyang kaaway, ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagkaawa. Hindi dahil sa kinalimutan na niya ang ginawa nito, kundi dahil napagtanto niyang ang puot ay isang mabigat na bagahe na ayaw na niyang bitbitin. Clara, binigyan mo ako ng sapat na dahilan para hayaan kang mabulok sa lansangan. Ang boses ni Thalia ay kalmado, tila isang lawa na walang alon. Pero dahil sa batang dinadala mo na alam nating parehong walang kasalanan sa iyong mga pagkakamali, magpapadala ako ng tulong sa isang shelter. Huwag mo nang susubukang lumapit sa amin ni Angelo. Ang pagkakataong ito ay hindi para sa iyo, kundi para sa buhay na nasa loob mo. Hindi na hinintay ni Thalia ang sagot ni Clara. Tumalikod siya at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong palayo sa sementeryo ay tila isang pagpunit sa huling pahina ng kanyang lumang kwento. Nanay Isabel, sa tingin niyo ba ay magiging masaya si Papa sa nakikita niya ngayon? Tanong ni Thalia habang pinagmamasdan ng mga empleyadong masayang nagtatrabaho. Higit pa sa masaya, iha. Dahil hindi mo lang nabawi ang yaman, nabawi mo rin ang iyong puso, sagot ni Nanay Isabel habang hinahaplos ang balikat ni Thalia. Ngunit bago matapos ang araw, tinungo ni Thalia ang city jail upang harapin ang huling multo ng kanyang nakaraan. Sa likod ng mga rehas nakaupo si Doña Imelda. Ang kanyang mga kuko ay madumi na at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasusuklay ng ilang araw. Nang makita niya si Thalia, muling kumislap ang puot sa kanyang mga mata. Nandito ka ba para pagtawanan ako, uyam ng matanda? Nandito ako para sa katotohanan, sagot ni Thalia. Sino ang nagpadala ng text message sa akin? Anong lihim ang sinasabi mo tungkol sa aking pinagmulan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Doña Imelda. Akala mo ba ay anak ka lang ng isang mangingisda? Ang tatay mo, Thalia, siya ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng Valdez Group bago siya niloko ng asawa ko. Pinatay namin ang kanyang dangal para makuha ang lahat. Yan ang dahilan kung bakit ka namin kinuha, hindi para maging asawa ni Mateo, kundi para masiguradong ang dugo mo ay mananatiling kontrolado namin. Nanigas si Thalia sa kanyang kinatatayuan. Ang katotohanang ito ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Ang kanyang buong buhay, ang pagpapakasal niya kay Mateo, ay isa palang masalimuot na plano ng pagnanakaw na nagsimula pa bago siya ipanganak. Ang bawat sakripisyo ng kanyang ama ay para protektahan siya mula sa katotohanang sila ang tunay na may-ari ng lahat. Tapos na ang laro niyo, Doña Imelda, mariing sabi ni Thalia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng lakas.
Ang lahat ng ninakaw niyo ay bumalik na sa tamang kamay. At ang tatay ko, mamatay man siya sa hirap na matay siyang may malinis na budhi. Isang bagay na kailanman ay hindi niyo mararanasan. Lumabas si Thalia ng kulungan ng hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin. Alam niya na ang sugat ng nakaraan ay maaaring hindi na tuluyang maghilom, ngunit ang bawat kirot ay magsisilbing paalala ng kanyang tagumpay. Kinagabihan sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, nakaupo si Thalia habang karga ang natutulog na si Angelo. Lumapit si Marcus at tumayo sa kanyang tabi pinagmamasdan ang payapang mukha ng bata. "What's next?" Thalia tanong ni Marcus. "Hihinga muna, Marcus." Pagkatapos ituturo ko sa batang ito kung paano maging matatag nang hindi nagiging malupit, sagot ni Thalia habang nakatingin sa mga bituin. Isang malakas na pintig ng puso ang naramdaman ni Thalia nang hawakan ni Marcus ang kanyang kamay. Hindi ito ang uri ng pagkakahawak na mapang-angkin, kundi isang pangako ng pagsasama sa mahabang landas ng paghilom. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Thalia na hindi na siya kailangang lumaban mag-isa. Ngunit sa malayo sa isang madilim na sulok ng lungsod, isang lalaki ang kinalas ang kanyang mga posas habang itinatakas ng mga hindi kilalang tauhan mula sa hospital arrest. Si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at isang uri ng desperasyon na tila hindi pa tapos sa kanyang huling paghihiganti. "Hindi pa tayo tapos, Thalia. Kung hindi ka magiging akin, walang pwedeng magmay-ari sa iyo," bulong ni Mateo habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kadiliman. Ang gabi ay tila payapa, ngunit sa anino ng lungsod isang huling panganib ang dahan-dahang gumagapang. Handa na ba si Thalia para sa huling pagsubok ng kanyang katatagan? Ang bawat dulo ay isa lamang disguise na simula, at sa pagkakataong ito ang kwentong isinulat sa luha ay tatapusin ko sa isang ngiting hindi na mabubura ng kahit anong bagyo. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Valdez sa loob ng simbahan ng San Agustin. Ang San Nicolas, ang maliit na baryo ng mga mangingisda kung saan unang nanganak si Thalia bilang isang takas, ay hindi na isang lugar ng pagtatago. Ngayon ito ay isa ng maunlad na komunidad sa ilalim ng pangangalaga ng Esperanza Foundation. Ang mga kubo ay pinalitan ng mga matitibay na tahanan at ang bawat bata sa dalampasigan ay may pagkakataon ng mangarap ng hindi natatakot sa gutom. Nakatayo si Thalia sa balkonahe ng kanyang rest house na nakaharap sa dagat. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida na humahalik sa kanyang mga binti tuwing ihip ang preskong hangin. Wala na ang pulang gown ng paghihiganti. Ang pinalit niya ay ang kapayapaan ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na sarili. Sa kanyang tabi isang batang lalaki na 5 taong gulang na ang masayang naglalaro sa buhanginan, si Angelo. Ang bata ay tumatawa habang hinahabol ang mga alon ng kanyang boses, ay tila isang musikang nagpapawi sa lahat ng pagod ni Thalia. "Mommy, look!" Ang laki ng shell na nahanap ko, sigaw ni Angelo habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Yumuko si Thalia at binuhat ang kanyang anak. Ang init ng yakap ni Angelo ay ang kanyang naging kaisa-isang gamot sa lahat ng sugat ng nakaraan. "Napakaganda niyan, anak. Itago natin yan para maalala natin ang araw na ito." Isang matangkad na bulto ang lumitaw mula sa pinto ng bahay. Si Marcus. Lumapit ito at dahan-dahang inakbayan si Thalia. Ang kanilang ugnayan ay hindi mabilis, kundi isang dahan-dahang paglago na tila isang halaman na inalagaan ng panahon at tiwala. Hindi sila nagmamadali. Alam nilang ang bawat sugat ay nangangailangan ng sapat na oras para maghilom. "Handa na ang lahat para sa ating hapunan sa Pampanga," ni Marcus. Ang boses ay puno ng kalinga. "Nanay Isabel prepared your favorite sinigang." "Salamat, Marcus," mangingiting sagot ni Thalia. Para bang isang panaginip ang lahat ng ito. Minsan natatakot pa rin ako na baka magising ako at nasa loob pa rin ako ng mansyon nakikinig sa mga panunumbat ni Doña Imelda. Hinding-hindi na mangyayari iyon, Thalia, pangako ni Marcus. Ang mansion ay isa na ngayong art gallery at museum para sa mga kababaihan. Ang mga Valdez, sila na ang nakalimutan ng kasaysayan. Ang balita tungkol kay Mateo ay huling narinig ni Thalia 3 taon na ang nakalilipas. Matapos tumakas mula sa hospital arrest, natagpuan si Mateo na pagalagala sa mga lansangan ng Maynila na wala na ang katinuan at palaging tinatawag ang pangalan ni Thalia at ng isang anak na kailanman ay hindi naging kanya. Ang kanyang buhay
ay naging isang buhay na babala sa mga taong piniling pumatay ng kapwa para sa sariling interes. Si Doña Imelda naman ay pumanaw sa loob ng kulungan nang mag-isa, walang kahit isang kaibigan o kapamilya ang dumalaw sa kanyang huling hininga. Si Clara ay nanatiling namumuhay ng tahimik sa probinsya kasama ang kanyang anak. Nabubuhay sa tulong na ipinapadala ni Thalia buwan-buwan bilang simbolo ng kanyang pagpili sa kabutihan. Ang patawad na pagtanto ni Thalia na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang mapanakit na relasyon sa loob ng 10 taon. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa lahat ng pagkakataong inisip niyang siya ay kulang. Sa pagpapatawad na ito, nahanap niya ang tunay na kalayaan. Ang kapayapaan, ang katahimikan sa San Nicolas, ay hindi lamang katahimikan ng paligid, kundi katahimikan ng kanyang budhi. Alam ni Thalia na ang bawat yaman na hawak niya ngayon ay ginagamit niya para sa kabutihan bilang pagpapatuloy sa dangal ng kanyang yumaong ama at ina. Ang aral, ang kwento ni Thalia ay isang paalala na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magbunga o sa kanyang katayuan sa lipunan. Ang tunay na dangal ay nagmumula sa katotohanan at sa tapang na tumayo muli, matapos ang bawat pagbagsak. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang pakpak na tutulong sa iyo upang lumipad patungo sa iyong pangarap. Habang ang huling sinag ng araw ay nawawala ni yakap ni Thalia nang mahigpit si Angelo at Marcos. Ang tunog ng mga alon ay tila isang palakpak ng langit para sa kanyang tagumpay. Sa wakas, ang baog na itinapon sa ulan ay naging isang ulan ng pag-asa para sa maraming tao. Ang kwento ni Thalia Valdez ay tapos na at ang simula ng kwento ni Thalia Esperanza ay puno na ng liwanag. Ang tunog ng mga alon sa San Nicolas ay nagsilbing himig ng pag-asa na tila dahan-dahang naglilinis sa huling bakas ng alikabok mula sa madilim na mansyon ng mga Valdez. Sa wakas, ang mahabang gabi ay natapos na at ang bukang liwayway ay naririto na upang manatili sa buhay ni Thalia at Angelo. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagtitiwala at pagsama sa akin sa mahaba at emosyonal na paglalakbay na ito hanggang sa huling hantungan. Habang binubuo ko ang bawat salita ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha. Lalo na sa bahagi kung saan nalaman ni Thalia na ang kanyang ama ay pumanaw nang hindi man lang niya nayakap sa huling pagkakataon dahil sa kalupitan ng ibang tao. Ang sakit na iyon ay tila nanunuot sa aking sariling kaluluwa at alam kong marami sa inyo ang nakaramdam din ng parehong bigat. Ang kwentong ito ay hinubog mula sa mga hibla ng katotohanan at mga karanasang madalas ay itinatago sa dilim isang alay para sa bawat babaeng nakaranas ng mabalewala, mapagkaitan at madurog. Tandaan ninyo ang antigong pocket watch ni Thalia. Maaaring may lamat na ang salamin nito at ilang beses mang nayapakan sa putikan, ngunit ang gintong nasa loob nito ay hindi kailanman magbabago ng halaga. Gayon din ang inyong pagkatao. Hindi ang mga lamat ng inyong kahapon o ang dumi ng inyong pinagdaanan ang magdidikta ng inyong presyo sa mundong ito. Ang tunay ninyong halaga ay ang tibay ng inyong loob na patuloy na tumitibok sa bawat segundo, gaya ng isang mekanismong tumatanggi na huminto hanggat hindi nakakamit ang kapayapaan. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Thalia na magpakita pa rin ng habag kay Clara sa huli sa kabila ng lahat? O naging sapat na ba para sa inyo ang naging hantungan ni Mateo at Doña Imelda? Gusto ko ring malaman, nasaan kayo ngayon? Habang pinakikinggan ang huling bahagi ng ating kwento, marahil ay abala kayo sa pag-aasikaso ng inyong mga tahanan, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa comment section dahil dito ang bawat boses ay may halaga at bawat karanasan ay may nakikinig. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Hangad ko ang inyong kaligtasan at isang payapang puso. Naway maging katulad kayo ni Thalia, isang babaeng marunong lumaban ng may dangal at magmahal ng walang takot. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod nating paglalakbay.
Pamagat ng kwento ang Pulang Reyna ng Esperanza, paalala ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.